Nagsisimula ang ating kwento sa isang pangkat ng apat na bayani na nakatayo sa harap ng isang SS class na halimaw na kilala bilang Fanny, isang nilalang na may sapat na mapanirang kapangyarihan upang wasakin ang isang buong lungsod. Tinipon ng mga taga-nayon ang lahat ng kanilang ipon upang upahan ang kilalang pangkat na Fire Dragon Fang upang puksain ang banta at ibalik ang kanilang kaligtasan. Ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay isa sa apat na miyembro, ngunit siya ang pinakamahina sa kanilang lahat. Ang tatlo pa niyang kasama ang siyang nagsasagawa ng tunay na labanan. Nang mahigpit na magapos si Fing, tinipon niya ang kanyang lakas at nagawang makalaya, at sa pamamagitan ng kanyang pinahusay na kakayahan sa pagpapagaling, mabilis na naibalik ang mga sugat ng kanilang kasama. Pagkatapos ay pinigilan at pinabagsak ng dalagang mandirigma ang halimaw na nagbigay ng pagkakataon sa kabalyerong may espada na ihatid ang huling dagok. Sumugod ang pinuno ng pangkat at tinapos ang labanan habang ang ating bayani ay ginulo ang halimaw. Nagsilbing pain upang maprotektahan ang kanyang mga kasamahan. Nang siya ay magkamalay, tapos na ang lahat. Nagdiriwang na ang mga taga-nayon sa pagbabalik ng kapayapaan. Kinabukasan, inimbitahan ang pangkat sa isang handaan, ngunit hindi nasiyahan ang pinuno sa pagkain at inutusan ang ating bayani na magluto gaya ng dati. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na yon na ang huling beses na matitikman nila ang kanyang luto. Nalito siya at nagtanong ng paliwanag. Sinabi sa kanya na siya ay pinalayas na mula sa pangkat dahil sa kanyang kahinaan. Ipinahayag ng pinuno na hindi niya kayang pumatay kahit ng isang maliit na slime at kailangan ang pupunan ng isang makapangyarihang mage, habang dapat manatiling apat ang kanilang bilang. Sa lahat ng panahong yon, siya ang gumagawa ng mga gawaing gilid, pagluluto, paglalaba, at iba pang mga gawain. Nakiusap siyang manatili, ngunit walang awa siyang itinulak ng pinuno at pinalayas. Wasak ang puso, iniwan niya ang pangkat at nagpa siyang magpatuloy sa pakikipagsapalaran ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik siya sa lungsod ng Min upang maghanap ng trabaho. Pagpasok niya sa Adventurers Guild, masigla siyang sinalubong ng isang receptionist. Nang ipahayag niya ang kanyang kagustuhang magtrabaho, hiniling nitong sumailalim siya sa isang aptitude test. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Sai, 15 taong gulang, mula sa Nayon H sa Shin Mountains. Nagulat ang receptionist nang malaman na dati siyang miyembro ng sikat na Fire Dragon Fang. Isang pangkat na halos umabot na sa ranggong SS, ngunit pinalayas dahil sa kahinaan. Gayunman, naniwala siya maaaring makatulong ang kanyang karanasan upang makahanap siya ng angkop na trabaho, at nakaramdam siya ng munting pag-asa. Dumating ang oras ng pagsusuri. Inuuri ng guild ang mga adventurer mula ranggong G hanggang ranggong SSS. Ngunit ipinakita ng resulta na ang lahat ng kakayahan ni Min ay nasa pinakamababang antas. Humingi ng paumanhin ang receptionist at ipinaalam sa kanya na wala siyang talento sa pakikipaglaban at limitado ang kanyang mga pagkakataon. Bagaman maaari siyang magtrabaho sa manual na gawain. Nang maubos ang kanyang pera, humingi siya ng tulong. Iniabot ng babae ang isang sako ng buhangin upang buhatin niya. Nahihirapan niya itong binuhat. Ang sako ay sumisipsip ng mahikal na enerhiya. Nang mapansin niyang may kaunting lakas siya, pinapante siya nito sa isang construction site malapit sa hangganang lungsod upang tumulong sa pag-aayos ng pader. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, pumayag siya. Bitbit ang liham ng rekomendasyon mula sa guild. Lumapit siya sa site manager na nalaman na isa siyang pansamantalang manggagawa. Sa una ay nag-aalangan ng manager na tanggapin siya, ngunit dahil kulang sa manggagawa, pumayag din siya sa kabila ng payat nitong anyo. Ipinaliwanag niya kung paano maghalo ng semento at ipahid ito sa mga pader. Samantala, naisip ni Min na lagyan ng mahikal na enerhiya ang halo, gaya ng ginagawa niya sa kanilang nayon. Sinusuri ang trabaho kada 3 oras, at kailangang makapuno ng kalahating bar aisles. Wala siyang pagkakataong magtanong tungkol sa paglalagay ng mahika dahil nagmamadaling umalis ang manager. Inakala ni Cute na normal lamang yun at pakiramdam niya ay itinuturing siyang walang silbi ng manager. Kaya nagpasya siyang ibigay ang kanyang buong pagsisikap. Halos 3 oras ang lumipas. Namangha ang manager nang makitang natapos na ni Cute ang buong bahagi na nakatalaga sa kanya. Sa katunayan, kaya pa niyang gumawa ng higit pa, ngunit naubos na ang semento. Hindi alam ni Min na ang bilis niya ay katumbas ng 10 manggagawang nagtatrabaho sa loob ng isang buong buwan. Nang tanungin kung paano niya nagawang magtrabaho sa matataas na bahagi, sinabi niyang gumagamit siya ng patpat upang ipulupot ang semento at ihagis ito pataas, na ikinagulat ng manager. Nang tanungin kung gaano siya katagal mananatili, sinabi niyang mga 1 linggo, ngunit agad siyang pinauwi dahil sa bilis niya ay hindi nila kayang bayaran ang kanyang sahod. Ibinigay ng manager ang paunang bayad at ipinaliwanag na ang natitirang halaga ay ibibigay sa pamamagitan ng guild. Ang proyekto, aniya, ay para magbigay ng kita sa mahihirap. Kung magpapatuloy siya sa ganoong bilis, mawawalan sila ng kabuhayan.
Idinagdag pa niya na ang kanyang antas ay hindi bababa sa ranggong SS at pinayuhan siyang pumunta sa kabisera. Bumalik siya sa guild na iniisip na pinaalis siya dahil mahina siya. At inakala niyang pang-aliw lamang ang sinabi ng manager. Sa sandaling yun, dumating ang isang dalagang naghahanap ng tulong sa minahan na ang sahod ay batay sa dami ng produksyon. Malupit ang kondisyon, kapag nabigo, walang bayad. Nagmamadali siya dahil kukumpiskahin ang minahan sa loob ng 1 linggo. Nang marinig ito, nagboluntaryo si C, umaasa sa kanyang karanasan sa pagmimina sa kanilang nayon. Nag-alala ang receptionist na kapag nabigo siya ay wala siyang matatanggap. Noong una ay tumanggi ang dalaga dahil sa payat niyang hitsura. Ngunit nang malaman niyang ang pagkuha ng mga dwarf ay aabot ng hindi bababa sa 10 pilak na barya, pumayag siyang bigyan siya ng pagkakataon. Masaya siyang umalis kasama ang babae at nagpasalamat sa receptionist. Naisip ni Sil na mabait at gwapo ang binata at inisip na maaaring bagay siya sa trabaho sa mga tahanan ng mga babae. Di nagtagal, natanggap niya ang ulat ng bayad mula sa konstruksyon. Nang makita niya ang halaga, 200 gintong barya, namangha siya at nagtaka kung paano niya yun nagawa ng napakabilis. Naalala niyang ginagamit ang mga sandbag upang sukatin ang mahikal na enerhiya. Habang mas malaki ang enerhiya ng isang tao, mas mabigat ang bag, samantalang walang nararamdaman ang karaniwang tao. Napagtanto niyang hindi pangkaraniwan si Min. Madali niyang nabuhat ang mabibigat na sako, tanda ng napakalaking mahikal na enerhiya, ngunit hindi niya ito alam. Umakyat sila sa bundok upang magkampo at magsimula ng trabaho kinabukasan. Iisa lamang ang tolda, nahihiya si Min na makitulog sa isang babae, ngunit para sa kanya ay wala itong problema. Pakiramdam ni Coast ay hindi nararapat na matulog sa iisang tolda kasama si Ulysia. At sinabi niyang naglakbay na siya sa buong mundo ngunit wala pa siyang nakitang mas maganda kaysa sa kanya. Namula siya at pinakiusapan siyang tumigil. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong kumain at nakaramdam siya ng saya dahil matagal na mula nang may nagluto para sa kanya. Kinagabihan, bigla siyang nagising. Dahil sa hiya, pinili niyang matulog sa labas ng tolda. Hindi alam na sinusubok lamang niya ang kanyang pagkatao. Sa sarili niya, inamin niyang magalang at mabait ang binata. Kinabukasan, nagulat siya nang makita na halos lahat ng bagay ay kayang gawin ito, pati na ang pag-aayos ng kanyang damit. Layunin nilang makakuha ng 10 gintong barya sa loob ng 1 linggo. Nang tanungin niya kung saan sila maghuhukay, sumagot siya, kahit saan. Nagpasya muna siyang magsiyasat at kalaunan ay nakahanap ng magandang lugar. Nang basagin niya ang ibabaw na bahagi, nakakuha siya ng dekalidad na mineral. Ang isang malaking piraso ay maaaring ibenta sa halagang 3 gintong barya. Pagkaraan ng ilang oras, nakakuha siya ng maraming mineral ngunit tumangging ibenta agad yun, dahil balak niya itong gawin mga kristal ng mahikal na enerhiya. Ang kakayahang ito ay pagmamay-ari ng mas mababa sa 10 mage sa buong kaharian. Ngunit nagawa ni Cost na bumuo ng kristal sa loob lamang ng ilang segundo, samantalang ang iba ay nangangailangan ng 1 buong oras. Namangha si Ulysia sa bilis niya. Matapos makaipon ng sapat na dami, nagpasya siyang pumunta sa pamilihan upang ibenta ang mga ito at nagkasundo silang babalik siya kinabukasan. Sa pamilihan, hiningan siya ng lisensya, dahil wala siya nito at ayaw ibunyag ang pinagmula ng mga kristal. Gumamit siya ng peking adventurer card na may kaugnayan sa palasyo ng hari. Pagkatapos ay pumunta siya sa tindahan ng isang kaibigan. Doon nalaman na ang bawat kristal ay nagkakahalaga ng 10 gintong barya dahil 10 ulit ang lakas ng enerhiya nito kumpara sa karaniwan. Bumili sila ng 50 kristal sa halagang 500 gintong barya at nais malaman kung sino ang gumawa nito. Nais nilang makuha ang eksklusibong karapatan sa pagbibenta ng mga ito, ngunit tumanggi siya at sinabi na hindi na siya nagtatrabaho sa palasyo. Sinubukan pa nilang akitin siya sa pangakong titulo ng maharlika, marahil ay ranggong count kung papayag ang hari. Kinabukasan, bumalik siya at nakita niyang si Coast ay nakapagtayo ng 1 buong bahay mag-isa sa loob lamang ng 1 gabi. Ipinaliwanag niyang karaniwan lamang yun sa kanilang bayan, kaya inisip niyang ang kanyang bansa ay puno ng pambihirang mga tao. Samantala, nahirapan ng Fire Dragon Fang matapos nilang paalisin si Coast. Bumagsak ng husto ang kanilang lakas. Hindi na nila magawang magsindi ng apoy o ibalik ang kanilang enerhiya tulad ng dati. Lumala ang mga alitan sa loob ng grupo hanggang napagtanto ng natitirang babaeng miyembro na malapit ng magwatak-watak ang pangkat. Bumalik tayo sa simpleng bahay ni Min kung saan sinabi ni Ulysia sa kanya na nakatanggap siya ng imbitasyon upang tratuhin bilang isang maharlika. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag niyang nakita ng isang mage mula sa palasyo ang mga kristal na ginawa niya at humanga sa kanyang talento, kaya nagpadala ito ng opisyal na paanyaya. Sandaling nag-isip si C, pagkatapos ay humingi ng paumanhin at tumanggi.
Hindi niya nakikita ang sarili sa mataas na posisyon at balak niyang bumalik sa Fire Dragon Fang. Kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa minahan hanggang sa araw na mapaalis din siya rito. Natuwa si Ulises sa kanyang sinabi, nang tanungin niya tungkol sa pera mula sa pagbebenta ng mga kristal at sa mga buwis. Sinabi niyang nailipat na niya ang halaga sa kanyang account nang hindi sinasabi ang buong katotohanan. Nagtaka si Min sa kanyang ginawa. Kailangan niya ang pera, ngunit ayaw niyang kumuha ng malaking halaga. Ang gusto lang niya ay ipagpatuloy niya ang pagtatrabaho. Sinabi niya na nakahanap siya ng lugar na may napakahusay na mineral. Nang tanungin siya tungkol sa pagkain at pagtulog, tiniyak niyang maayos ang lahat, kahit na dati ay 4 na oras lamang siyang natutulog bawat araw noong kasama pa siya sa pangkat. Inakala niyang nag-aalala siya kaya nangako siyang magsisikap palalo at pinili niyang manahimik. Pagdating nila sa lugar ng pagmimina, ipinakita niya kung paano maghukay at binalaan siyang huwag lumampas sa lalim na 50 metro, kahit halos imposibleng maabot iyon sa loob ng isang araw. Pagkatapos ay umalis siya upang maghanap ng higit pang kristal. Nagpatuloy sila sa trabaho hanggang hapon nang makakita si Ulises ng malaking hilaw na mineral na maaaring ibenta ng higit sa 3 gintong barya. Naisip niyang kung gagawin itong kristal ay mas lalaki ang kita. Nang puntahan niya siya, natuklasan niyang nakahukay na ito ng isang buong lagusan ng mag-isa at napakalawak ng espasyo. Lumapit siya sa kanya na may dalang mga mineral na sinabi niyang walang halaga. Ngunit napagtanto niyang iyon ay ang nababaluktot na metal na midern, na mas mahalaga pa kaysa sa ginto at platinum. Bagamat sa kanilang nayon ay itinatapon lamang ito dahil sa sobrang dami nito. Nang tanungin niya kung ano ba talaga ang hinahanap niya, sumagot siya na hinahanap niya ang crystalline orhan, isang maalamat na metal. Ngunit binanggit niya ito na parabang pangkaraniwan lamang, at idinagdag pa na mahahanap niya ito matapos maghukay ng humigit kumulang 7 kilometro. Labis na nagulat si Ulises nang malaman na nakagawa siya ng lagusang mahigit 7 kilometro ang haba sa loob lamang ng 8 oras. Natumagos sa ilalim ng bundok at lumabas sa kabilang panig. Naniniwala siya na makatutulong ang lagusan upang mapadali ang paglalakbay kaya tumanggi siyang isara ito. Pagkalipas ng 1 linggo ng trabaho, bumalik si Min sa lungsod upang maghanap ng panibagong trabaho, at ang lagusan ay naging isang maginhawang ruta na sa pagitan ng mga lungsod. Kasabay nito, nakatagpo ni Cost si Bandana mula sa grupong Fire Dragon Fang. Nang tanungin niya ito tungkol sa sitwasyon, sinabi nitong umalis na siya sa grupo. Matapos ang kanyang pag-alis, lalo pang lumala ang mga alitan. Ang pinuno ay naging mainitin ang ulo, binabasag ang mga gamit dahil sa pagkain at tumatanging magbayad ng mga bayarin sa restoran hanggang sa siya ay may ulat at maging wanted. Kahit noon, patuloy pa rin siyang kumilos ng may kayabangan. Inatasan ng pinuno si Bandana na hanapin si Min at ibalik siya. Ngunit pumayag lamang siya sa salita at nagnakaw ng isang teleportation stone upang mabilis siyang mahanap. Kalaunan ay inaresto ng hukbo ang pinuno, at sinabi ni Bandana na sinwerte si Marvis na nakatanggap ng summon mula sa simbahan. Kung hindi, makukulong din sana siya kasama nila. Mula sa araw na yon, opisyal nang nabuwag ang Fire Dragon Fang, at pinili niyang lumayo upang maprotektahan ang mga taong mahal niya. Nang malaman ni Min ang kanyang pagkakatanggal, nalungkot siya. Inamin niya na umaasa siyang makabalik sa grupo. Ngunit imposible na yon. Nang tanungin siya kung bakit, inamin niyang hinahangaan niya si Gova at pakiramdam niya ay may utang na loob siya rito. Samantalang para kay Bandana, isa lamang itong pagpapanggap. Matapos matuklasang walang trabaho si Min, inalok niya itong gabayan sa ibang lugar na nangangailangan ng mga manggagawa at sinamahan siya roon. Ang lugar ay isa sa 15 lisensyadong pagawaan na autorisadong gumawa at magbenta ng mga mahiwagang gamot at kagamitan. Ang may hawak ng lisensyang yun ay may titulong Grandmaster of Manufacturing. Sabik na sabik si Min na magsimula. Ngunit pagdating niya roon ay nakilala niya ang isang batang babae mula sa lahing Jin na nagngangalang Minan, na nagsabing wala ang Grandmaster. Nang malaman itong dumating siya upang tumulong, pinapasok siya nito at ipinakita ang lugar. Ang kanyang itinalagang gawain ay linisin ang pagawaan. Pumayag siya at natapos ang buong paglilinis sa loob ng wala pang kalahating oras. Habang hinahanap si Minan, pumasok siya sa isang silid at nakakita ng isang babae. Nagulat siya at nagpakilala. Nang mapansin niya ang marka sa tiyan nito, naunawaan niyang isa itong sumpa. Matapos siyang suriin, napagtanto niyang dumanas ito ng napakatinding pagpapahirap kaya hindi na ito nakakaramdam ng sakit, ngunit nakakakain pa rin. Nagpasya siyang ipaghanda ito ng sabaw. Samantala, ipinaalam ni Ulises kay Mimiko ang tungkol sa pambihirang minahang natuklasan ni Min. Tinataya ni Mimiko na maaaring lumampas sa 50,000 gintong barya ang halaga nito. Namangha siya na itinuturing ni Min na pangkaraniwan lamang ang Midden at natutuong umiiral ang maalamat na crystalline orhan.
Binalaan niya na kung kumalat ang balita tungkol sa kanyang kapangyarihan, maaari siyang kidnapin o patayin. Nang tanungin niya si Ulicia kung ano ang balak nitong gawin, sumagot si Ulicia na nais niyang tulungan si Min na maging isang grandmaster ng paggawa upang hindi ito makaakit ng pansin. Ang problema ay kung paano siya mahihikayat dahil palagi niyang minamaliit ang sarili. Bumalik tayo kay Min na katatapos lamang maghanda ng sabaw. Sa sandaling yon ay bumalik ang may-ari ng pagawaan. Nang makita nitong napakalinis ng lugar, labis siyang nagulat. Siya si Oilia. Nang malaman niyang nakilala ni Min ang babaeng may sumpa, sinubukan ng babae na paalisin siya at binalaan siyang huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. Matapos matanggap ang kanyang sahod, naramdaman ni Min na sobrang bayad para sa trabahong wala pang 1 oras. Samantala, sinisi ni Oilia ang sarili sa pagpapalapit ng isang estranghero sa babae, lalo na't abala siya sa pagsisikap na pabagalin ang paglala ng sumpa. Nang ialok niya ang sabaw, nakaramdam ng gutom ang babae at sinabi nitong napakabango nito. Balak sana niyang subukan ito kung may lason. Gayunpaman, nagtiwala siya kay Cost at sinabi niyang ang kanyang katawan ay unti-unti nang namamatay dahil sa sumpa. Pinayagan siya ni Oilia na kumain. Matapos ang unang kutsara, bigla siyang napahiga sa sakit at inakala nilang nawasan ang pagkain. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay tumayo siya at ipinahayag na naglaho na ang sumpa. Naiwang gulat na gulat si Oilia dahil hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong kabilis na paggaling. Kasabay nito, nang malaman ng mga naglagay ng sumpa na ito ay nabasag na, inutusan ng kanilang pinuno ang pagpatay kay Prinsesa Lee. Nang gabing yun, pumunta sina Cost at Oilia kay Mimiko. Nang makita nila ang prinsesa, lumuhad sila bilang paggalang. Ipinaliwanag ni Oilia na si Liz ay tinamaan ng napakalakas na sumpa at may taong nagtatangkang pumatay sa kanya dahil siya ang anak ni Haring Francis at simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagalak si Mimiko sa kanyang paggaling at napagtanto na hinahanap nila si Cost, ang taong nagtanggal ng sumpa. Nang malinaw ito, sila ay nabigla at nagsimulang talakayin ang pangyayari. Namangha si Ulicia na nagawa ni Cost ang lahat ng iyon sa loob lamang ng kalahating araw. Pagkatapos ay sinabi ni Mimiko na sa likod ng tangkang pagpaslang ay may isang curse mage na may impluensya sa loob ng palasyo. At pinangalanan niya ang 3 pinaghihinalaan, si Commander Senador Ova, ang 3 prinsipe ng Elsidora, at si Bishop Priest Tristen ng simbahan. Napansin ni Oilia na magiging mahirap agad tukuyin ang kaaway, kaya iminungkahi niyang maglatag sila ng patibong. Dahil ang prinsesa ay 15 taong gulang at kailangan magsanay sa labas ng palasyo sa loob ng 1 taon. Iminungkahi nilang magtatag ng isang manufacturing workshop bilang panakip na pamumunuan ng isang grandmaster kung saan lihim na makapagsasanay ang prinsesa. Lilikha sila ng peking katauhan para sa master upang matuklasan ang katotohanan. Sa sandaling yon, ibinigay ni Ulicia kay Oilia ang isang mataas na kalidad na energy stone at sinabi sa kanila na si Cost ang gumawa nito, at naging sigurado si Liz na hindi siya isang pangkaraniwang tao. Kinabukasan, pumasok si Min sa trabaho ngunit nakita niyang sarado ang pagawaan. Sinabi ni Mina na lumabas ang master at hindi kailangan ng kanyang tulong sa araw na yon. Nalungkot siya at inisip na may nagawa siyang mali. Dahil nagugutom, naghanap siya ng pagkain at nakatagpo ng isang grupo ng mga adventurer na kulang ng taong magdadala ng kanilang kagamitan. Para sa isang misyon na manghuli ng 100 kilo na golem. Inalok niya ang kanyang tulong. Kinutya siya ng babae sa grupo, ngunit humingi ng paumanhin ang kanyang kapatid at pinayuhan siyang huwag sumama dahil mapanganib ang misyon. Tumawa si Cost at sinabi na wala lang sa kanya ang 200 kilo. Tinanong niya kung sapat na bang tanggapin siya kung kaya niyang buhatin silang dalawa. Hindi sila naniwala hanggang sa madali niyang binuhat ang kapatid, pagkatapos ay kinalong ang babae na parang bata lamang. Pumalakpak ang mga nanunood at tinanggap siya bilang pansamantalang adventurer. Dahil mahina siya sa labanan, pinayuhan siya ng magkapatid na sila na ang bahala sa pakikipaglaban at siya na lang ang magtuon sa pagdadala ng mga supply. Nagulat siya sa kanilang kabaitan kumpara sa Fire Dragon Fang. Naalala niya ang mga pinagdaanan niya at labis siyang naantig. Nang pumasok sila sa kuweba, gumamit sila ng luminous powder upang maliwanagan ang dilim. Napansin ni Si ang dumi ng mga goblin at nahinuha niyang malapit lamang ang mga ito. Kaya handa siyang umatras kung sakaling napakarami nila. Habang sinusuri ang mga bakas, natuklasan niya ang isang nakatagong pinto. Sa harap nito ay sina Goblin Danzo at Goblin Sena, at pinatay nila ang mga ito. Ngunit ang kanilang mga sigaw ay nakaalerto sa iba. Agad naging malinaw na napakarami ng mga kalaban at parehong ruta ay nasirhan. Napilitan silang maghanda para sa huling labanan, at sinabi ni Si na may isang nakatagong lagusan. Sinugod nila siya at hinimok na maghanap ng labasan, ngunit nagulat siya nang isara ni Sena ang pinto sa likod niya.
Sa sandaling yun ay naunawaan niya. Pinili nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili upang bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Sumigaw sila sa kanya na tumakbo. Iginiit na siya ang pinakamahina sa kanila at ang presensya niya ay lalo lamang magpapabagal sa kanila. Tinanggap ni Danzo ang desisyon ng walang pagtutol, habang ipinahayag ni Kans na poprotektahan niya ang kanyang kapatid hanggang sa huling hininga. Samantala si Senna ay pilit na kinukumbinsi ang sarili na magiging maayos ang lahat. Nang pumasok si Si sa nakatagong silid, hinarap niya ang napakalaking anyo ng Iron Dragon Golem. Kasabay nito, dinala ni Yulia si Prinsesa Lisa in upang hanapin siya, at sinabi ni Bandana na malamang ay nasa hilagang silangang kuweba siya. Sinubukan ni Yulia na iwan si Lei, ngunit tumanggi ang prinsesa at iginiit na mas lumakas na siya at hindi magiging pabigat. Magkasama silang nagtungo sa kuweba kung saan natuklasan nila ang napakaraming bakas ng paa. Nagbigay si Lies ng isang spell upang patalasin ang kanyang mga pandama, at namangha si Ulicia nang ginamit niya ang kanyang pangamoy upang sundan ang natitirang amoy. Habang papasok sila ng mas malalim, naramdaman ni Lies ang presensya ng isang labanan sa unahan. Pinatibay niya ang pandama ni Ulicia at sabay silang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Si CS ay nakikipaglaban na sa dragon. Sa loob lamang ng ilang segundo, naputo niya ang ilan sa mga ulo nito at pinabagsak ito. Nakatulala si Senna sa hindi makapaniwala habang ang napakalaking katawan ay gumuho at naging bante ng bato. Ngunit para kay Cost, wala itong kakaiba, karaniwang gawain lamang na nakasanayan niya mula pa pagkabata. Kaswal niyang kinaway si Yulia at hinilin na iligtas ang dalawa pa. Hindi niya alam na napatay na nito ang mga goblin bago pa man siya dumating. Sa kabila ng kanilang mga sugat, ligtas sila. Naalala ni Ulicia ang isang sinaunang alamat tungkol sa isang batang may napakahinang kakayahan sa pakikipaglaban ngunit may sukdulang galing sa pagmimina. Isang batang sinasabing kayang pumatay ng isang ligaw na dragon gamit lamang ang isang kutsilyo. Ang nasaksihan niya ay nagpatunay na totoo ang alamat at nasimin ang mismong taong yon. Para naman kay Prinsesa Lies, ang makita ang napakalakas na kapangyarihan ni Cost ay nagbigay sa kanya ng labis na tuwa at pananabik. Sa labas, inamin ni Kay na hindi niya inaasahang may goblin na lilito doon at nagpasalamat kay Ulicia sa kanyang tulong. Iminungkahi niyang magtrabaho sila sa isang bagong pagawaan at nais niyang makilahok si Min dito. Nagatubili si Kus dahil sa kanyang kupunan, ngunit hinikayat siya ni Ken. Ipinaliwanag ni Yulia na kailangan niya ng mga adventurer at nais niya silang kunin. Gayunpaman, nanatili siyang nababahala sa napakalaking kapangyarihan ni Min at pinayuhan siyang sumailalim sa isang opisyal na pagsusulit ng kakayahan. Pagdating nila sa Adventurers Guild, nagpakilala si Mimiko bilang isang royal mage at siya mismo ang nagsagawa ng pagsusuri. Ipinakita ng resulta na lahat ng kanyang kakayahan ay nasa ranggong SSS, isang klasifikasyon na lampas sa kakayahan ng guild na sukatin. Ang kanyang mahiwagang enerhiya ay mas mataas pa kaysa kay Mimiko. Kaya naman, ang pagtatalaga sa kanya bilang isang master craftsman ay walang dadang tamang desisyon. Nagpasya silang itago ang katotohanan dahil kung mabubunyag ito, maaari siyang maging target. Bumalik si Cost kasama ang pangkat ng mga adventurer sa bagong lugar malapit sa hangganan ng mga teritoryo ng demonyo upang itayo at bantayan ang pagawaan. Itinuring ni Ulicia na ang koponan ay angkop, ngunit nanatiling nababalisa si Senna dahil sa kanyang sariling nakatagong pagkakakilanlan. Kaya kinailangan nilang itago ang lihim na si Cost, ang tunay na Grandmaster. Nang dumating sila roon, wala pang anumang istrukturang nakatayo. Ibinunyag ni Ulicia na si Min mismo ang magtatayo ng pagawaan, at pumayag siya. Tiniyak na matatapos niya ito ng mabilis ayon sa kinakailangang disenyo. Matapos nilang makita kung paano niya winasak ang golem gamit lamang ang isang kutsilyo, naunawaan na ng lahat ang tunay niyang lakas. Gayunpaman, nanatiling takot si Senna at determinadong alamin ang katotohanan tungkol sa kanya. Inihayag ni Ulicia na minsan siyang nagsilbing adventurer sa ilalim ng maharlikang pamilya. Habang isiniwalat ni Lies na siya ang ikatlong prinsesa, bagaman itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan, binigyan din nila na halos wala talagang kakayahan si Cost sa pakikipaglaban, ngunit ang iba niyang kakayahan ay halos maalamat. Pinili nilang itago sa kanya ang kanyang klasifikasyon dahil alam nilang itinuturing niya ang sarili na mahina. At hiniling sa kupunan na bantayan ang lihim na yon. Tumutol si Senna, pakiramdam niya ay nililin lang nila ito. Ngunit iginiit ni Ulicia na hindi siya kailanman maniniwala sa kanila at natatakot siyang baka pagsamantalahan siya ng iba. Nalaman ni Danzo ang kwento kung paano nabasag ng isang mangkok ng sopas ang sumpa ni Lies. Habang tumitindi ang mga panganib na nagbabanta sa prinsesa, pinili nila ang liblib na lugar na yun kapwa para sa proteksyon at upang mailantad ang mga posibleng kaaway. Walang kamalay-malay si Cost sa lahat ng ito.
Gayunpaman, patuloy siyang tumutulong sa lahat ng hindi humihingi ng kapalit, palaging inuuna ang iba kaysa sa sarili. Dahil dito, nanumpa si Uli Xie na poprotektahan siya anuman ang mangyari. Si Lies, bilang kaibigan ni Min, ay humiling sa kanilang tatlo na panatilihin ang lihim. Sinabi ni Danzo na bilang mga adventurer, hindi sila obligadong sumunod sa palasyo, ngunit itinuturing niya si Cost na kaibigan at nangakong poprotektahan siya. Sumang-ayon si Kay, na nagsabing walang dahilan upang hindi ipagtanggol ang isang taong nakipaglaban sa kanilang tabi. Ang dalawa sa kanila ay nanumpang poprotektahan ang prinsesa na ikinatuwa ni Lies. Gayunpaman, nag-alinlangan si Senna, tinatanong kung paano nila may papangako ang kanilang buhay para sa isang taong kakakilala pa lamang nila ng isang araw. Sumagot si Uli Xie na siya man ay 1 linggo pa lamang siyang kilala. Humingi si Senna ng oras upang mag-isip at lumayo ng mag-isa. Habang naglalakad siya, hindi niya maalis sa isip na karapat-dapat malaman ni CS ang katotohanan. Nang makarating siya sa lugar ng konstruksyon, namangha siya nang makitang tapos na ang pundasyon at napakalaki nito. Tinanong ni Cost kung may bumabagabag sa kanya at sinabi na hindi pa tapos ang trabaho. Sa hindi makapaniwala, tinanong niya kung siya ba ang naghukay ng lahat ng yun mag-isa. Tumawa siya at sumagot na isa siyang legendary rank na taga-hukay. Inamin niyang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan, ngunit itinanggi niya ang papuri. Ipinaliwanag na sa kanilang nayon ay karaniwan lamang ang magtayo ng 10 bahay sa isang araw, at marahil siya pa ang pinakamahina sa kanila. Hindi makasagot si Senna kaya tinanong niya kung hindi ba siya nababagabag sa mabigat na trabaho. Sumagot siya na walang pumipilit sa kanya at talagang nag-e-enjoy siya rito. Sinabi rin niyang itinuring siyang walang silbi ng dati niyang koponan at pinalayas siya. At ang pagkakataong ibinigay ni Yulia ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may halaga siya. Sa inosenteng katapatan, sinabi niyang naging magkaibigan na sila. Samantala, nakipagkita si Danzo kay Bandana upang bumili ng impormasyon tungkol sa isang nagkukubling adventurer na nagngangalang Pepper. Ipinabatid niya na nakikipagtulungan si Pepper sa mga kriminal at sinisira ang mga koponan, at ang kasalukuyan nitong target ay ang Team Sakura. Itinala ni Danzo ang bawat detalye, naghahanda upang kumilos. Nang gabing yun, hinarap ni Danzo ang lalaking nagpasok sa kanila sa gulo. Naiinis ang lalaki dahil nakaligtas ang Team Sakura at balak niyang pagkakitaan ng impormasyon tungkol kay Prinsesa Lies. Sandali silang nagtawanan, ngunit nang mapagtanto ng lalaki kung sino ang nasa harap niya, sinakop siya ng matinding takot. Ipinahayag ni Danzo na nabunyag na siya. Sinubukan ni Pepper na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Danbana upang matapos ni Dano ang gawain. Isang talamang inilapit sa kanyang lalamunan, ngunit pinatawad siya ni Danzo dahil minsan na siyang nakatrabaho nila. At binalaan siyang kapag muli siyang lumapit sa kanyang mga kaibigan ay hindi na siya magdadalawang isip na patayin siya. Hindi natuwa si Danbana dahil nais niyang makita itong tuluyang malis. Biglang lumitaw ang 2 taong nakasuot ng itim at dinala siya palayo. Nang malaman nilang mga ahente sila ng Intelligence Division ni Mimiko, pinili niyang huwag manghimasok. Matapos makatanggap ng liham mula sa babae, nagpa siya silang lumipat sa bansang sea. Makalipas ang ilang araw, lahat ay nakatayo sa pagkabigla sa napakalaking pabrika na itinayo ni Min. Para itong isang palasyo, nagtaka si Kans kung nananaginip ba siya, namangha sa bilis at eksaktong pagkakagawa nito. Mumiti si Lies at sinabi na ito na ang magiging tahanan nila mula ngayon. Pagkatapos ay inilibot sila ni Min sa buong pasilidad at ipinakilala ang bawat bahagi. Ang pinakamahalagang tampok ay ang water generation device na gawa sa mahalagang asul na batong hiyas na nagiging walang hanggang enerhiya, na tinitiyak na hindi sila magkukulang ng tubig. Ang ilaw naman ay mula sa mga enchanted quartz crystal na kayang magliwanag ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buong taon nang hindi namamatay, na ikinamangha ng iba. Malalawak, komportable, at magkakatulad ang mga silid tulugan. Nang tanungin ni Min kung kailan darating ang Grandmaster, nagsinungaling si Yulia at sinabing abala ito at hindi na niya kailangang mag-alala. Nang tanungin niya ang tungkol sa sarili niyang silid, ipinaliwanag niyang isa lamang siyang assistant at matutulog sa tabi ng kusina. Ngunit tumutulang lahat at iginiit na manatili siya kasama nila. Matapos ang mahabang panghihikayat, pumayag siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari siyang magtayo ng isang barrier upang protektahan ang bahay mula sa sumpa. Sinabi nila na mahirap ang ganoong gawain. Kaya napilitan si Yulia na maglagay ng maraming protection spell sa paligid ng silid ng prinsesa. Pagkatapos nito, tinukso ni Elle ang kanyang kapatid at tinanong kung iniisip ba nito si Shin. Namula agad ang pisngi niya habang itinatanggi ang selos at sinabihang huwag samantalahin ang kanyang inosensya. Kinabukasan, ang dalawa ay lumitaw na tila mas malapit sa harap ni Min, na nag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay mag-isa, at pinuri ng lahat ng labis ang kanyang pagluluto.
Nang tanungin nila kung nasaan siya kalaunan, sinabi sa kanila na nagpunta siya upang linisin ang mga pader dahil may mga spell na nakaukit doon. Natarante si Ulikia, ngunit nang magmadali siyang tingnan, natuklasan niyang ganap ng nabura ang mga spell. Kahit na dati nang iginiit ni Mimiko na imposibleng alisin ang mga yun, nabura ni Min ang mga ito ng napakadali. Sa ibang lugar, ipinatawag ang dating Teensy sa harap ni Archbishop Chistan. Inalisan si Marv Ish ng kanyang posisyon dahil sa kanyang pagkakasangkot sa insidente ng Team Fire Dragon Fang. At ang pinuno ng koponan ay naging wanted man. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang ginawa, sinasabing pinarusahan lamang niya ang isang restaurant dahil sa paghahain ng masamang pagkain. Ngunit tinanggihan ni Chistan ang kanyang mga dahilan, sinabing nasira ng kanyang asal ang reputasyon ng simbahan. Gayunpaman, binigyan siya ng muling pagkakataon. Kapag naisakatuparan niya ang isang tiyak na misyon, buburahin niya ang kaso at itataas siya sa ranggo ng priestess. Inabot niya ang alak at inutusang ubusin niya ito. Isang planong matagal na niyang inihanda. Gaya ng dati, pumayag si Marv Ish na tumulong, sanay na siyang sumunod sa kanyang koponan ng walang tanong. Pagkatapos ay inutusan siyang lumahok sa pagpaslang kay Prinsesa Elle lalong lumalim ang kanyang pagkabigla nang maramdaman niyang may sumpang pumasok sa kanyang katawan na nag-iwan sa kanya ng kakayahang mabuhay lamang sa tubig. Kapag nabigo siya, mamamatay siya sa gutom sa loob ng isang buwan. Dahil sa ambisyon at desperasyon, tinanggap niya ito, ngunit ginamit lamang siya bilang alay para sa mga demonyo habang nagsisimulang mabuo ang sabuatan laban sa prinsesa. Samantala, sa bahay ay tila maayos ang lahat. Dahil nabasag ni Cost ang sumpa na inilagay sa prinsesa, walang masamang nangyari sa kanya. Gayunpaman, nanatili silang maingat. Pinuri ni Elle ang pagluluto ni Min, na ikinatuwa nito, at nagsimulang maghinala si Ulicia na baka kayang burahin ang pagkain niya kahit ang epekto ng mga sumpa. Nagpadala si Mimiko ng mga tauhan upang bantayan ang lungsod at mabilis na matukoy ang anumang kainahinalang galaw. Nang tikman ni Ulicia ang isa sa mga cake ni Min, namangha siya sa kakaibang lasa nito. Sa mismong sandaling yon, isang bagong sumpa ang inilagay sa prinsesa, at agad naramdaman ni Oilia na may mali. Ibinunyag ni Min na nakapagtayo na siya ng barrier na kayang magbalik ng mga sumpa, kaya naging mahirap gumawa ng panibago ayon sa hiling ni Yulia. Sa halip, binago niya ang sumpa at ginawa niyang nakikita ang pinagmulan nito upang matinto nila kung sino ang may gawa. Nang maunawaan nito ni Ulicia, nagmadali siyang ipaalam sa grupo ni Mimiko. Di nagtagal, iminungkahi ni Min na maglakad-lakad si Elle sa lungsod dahil mula nang lumipat sila ay hindi pa siya nakalalabas ng palasyo, ngunit nalungkot siya. Bagaman nais niyang lumabas, pinipigilan siya ng takot sa panganib. Sa labas ng mga pader ng lungsod, ang lupa ay nababalutan ng may itim na buto, at nabunyag na ang lalaking minsang gumamit ng mga tao ay isang general pala. Naramdaman niya ang papalapit na panganib at inutusan si Generic na ihanda ang mga sundalo. Mahalaga ang lokasyon at natatakot siyang may mga especially iyan na makapasok. Natunto ng mga babae ang taong naglagay ng sumpa, ngunit pinatay na ito upang patahimikin, at ang kanyang katawan ay bahagyang kumikislap. Namangha si Oilia ng mapagtanto na dahil sa ginawa ni Min ay natukoy nila ang pinagmula ng sumpa. Ayaw ni Ulicia na lalo siyang madamay, kaya hinimok niya ang iba na ilayo siya sa gulo. Sumang-ayon si Mimiko, siya na ang mangangasiwa sa investigasyon at binalaan silang huwag hayaang umalis si Elle sa pabrika. Bago pa nila matapos ang pag-uusap, tumunog ang alarm bell. Ang lungsod ay inaatake ng libu-libong halimaw. Nang maliwanagan ang paligid, nakita nila ang papalapit na hukbo ng mga kalansay. Agad na ipinaalam ng surveillance team sa mga Royal Mage. Sa utos ng general, sinimula ng mga puwersa ang paglikas sa mga sibilyan habang balak niyang manatili at lumaban. Habang pabalik si Ulicia sa pabrika, nakatanggap siya ng ulat na ang hukbo ng mga kalansay ay nalinis at nabura sa mismong sandaling tumama ito sa pader, na ikinagulat ng lahat. Naalala niyang dati nang nagtrabaho si Min sa pader. Lumabas na nilagyan niya ng mahika ang semento na nagpapadalisay ng kasamaan. At napansin din ito ng general. Samantala, namimilipit sa sakit si Marv Ish. Ginagamit siya ng demonyo upang ipatawag ang hukbo ng mga bungo at wala itong balak na hayaang mamatay siya dahil kailangan nito ang kanyang enerhiya. Napagtanto niyang isa lamang siyang kyesa ng simbahan. Si Chistan mismo ay walang kaalam-alam na ang taong nasa tabi niya ay isang demonyong nagkukunwari na kakampi ng mas mataas na ranggong mga demonyo, na lahat ay nagsasabuatan upang saktan ang prinsesa. Ang pinagmula ng mga halimaw ay nasa guho ng Lepida, isang sinaunang lugar na dating ginagamit sa pagtawag ng mga demonyo. Balak nilang gamitin ang kaluluwa ni Marv Ish upang punan ang kakulangan sa enerhiya. Kinabukasan, ipinaalam ni Ulicia sa mga tao na ang mga halimaw ay pumapalibot sa lungsod mula sa lahat ng direksyon at walang paparating na tulong. At hindi pa bumabalik ang koponan ng mga adventurer.
Lalong lumalim ang pag-aalala ni Elle. Kinumpirma ng mga investigasyon na ang mga halimaw ay nagmumula sa guho ng Lapita at ang Night Order ay naghahanda ng estratehiya sa kabila ng napakaraming bilang ng mga ito. Ipinaalala ni Ulikia na ang pader na ginawa ni Min ay nagpadalisay sa mga halimaw. Sumagot siya na karaniwan lamang ang ganoong bagay sa kanilang nayon. Lahat ng bahay doon ay ganoon ang pagkakagawa at hindi na nagulat si Isaiah. Pagkatapos nito, nabuo sa isip ni Ulikia ang isang plano upang lipulin ang mga halimaw sa kanilang pinagmulan. Nagpasya siyang pumunta sa mga guho at inutusan sina Elle at Min na manatili sa loob. Masigasig na nagbuluntaryo si Min na sumama sa kanya, ngunit marahang hinikayat si Min na manatili sa tabi ni Elle at protektahan siya. Pumayag siya at tiniyak sa kanya na mananatili silang magkasama, bagay na labis na nagpasaya sa prinsesa. Pagkatapos nito, pumasok si Yulia sa silid-imbakan at kinuha ang mga kristal na dati nang ginawa ni Cost. Nabalak niyang gamitin laban sa mga halimaw. Nakipagkita siya kay General Ores at ipinakilala sa kanya sina Mimiko at Oelia. Nang malaman niyang naroon ang prinsesa, nabahala siya at nais niyang magtalaga ng sarili niyang mga sundalo upang bantayan siya. Ngunit tiniyak nila sa kanya na sapat na ang puwersa ni Mimiko. Ipinaliwanag nila ang kanilang plano. Ang kanyang hukbo ang magsisilbing pin habang sila naman ay susulong patungo sa kanlurang mga guho upang selyuhan ang pinagmumulan ng mga halimaw. Ipinakita ni Oelia ang isang makapangyarihang batong mahika, at kinumpirma ni Mimiko ang bisa nito. Sumang-ayon si Ores na personal na makilahok. Tutol ang bise-komandante at nagbabala na masyadong mapanganib ang misyon. Ngunit iginiit ni Ores ang kanyang desisyon. Inutusan niya si John Eric at ang mga sundalo na ilayo ang mga halimaw habang siya naman ay aatake kasama si Ulicia. At ang natitirang mga tauhan ay iiwan upang ipagtanggol ang lungsod. Inabutan siya ng bise-komandante ng isang tasa ng alak bilang tanda na babalik silang buhay. Samantala sa bahay, tahimik na nakaupo si Min na may lungkot sa puso, naaalala ang mga salita ng matanda sa kanilang nayon tungkol sa sining ng pagpapanday ng bakal. Hinangaan niya ang espada ni Danzo at nagpasya siyang gumawa ng mas maliit na kopya nito. Sa kanyang puso, itinuturing pa rin niya ang sarili bilang isang kabiguan. Naniniwalang wala pa siyang tunay na nagawang mahalaga. Sa ibang lugar, naihanda na ni Alicia ang mga kristal at inutusan ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata. Sa sandaling ihagis niya ang kristal, sumabog ang liwanag ng paglilinis na kumalat sa palibot ng pader at naglaho ang mga halimaw sa paligid sa isang napakalakas na bugso. Namangha ang general sa kanyang kapangyarihan, at kahit sina Mimiko at Oelia ay hindi inaasahan ang ganoong mapaminsalang epekto. Kaagad namang kumilos ang pangkat na naatasang mang-akit ng mga halimaw at nagbukas ng daan patungo sa kanlurang mga guho. Sa kabilang panig, katatapos lamang ni Cost na hasain ang talam ng isang bagong punyal. Kumbinsidong isa itong nabigong likha. Pumasok si Elle at sinabihan siyang maghanda para sa hapunan, ngunit napatingin siya sa espada at agad itong hinangaan. Ipinaliwanag ni Cost na hindi sinasadya niyang nalagyan ito ng enerhiyang mahika, at maa-activate ang mahika nito kapag itinaas ito sa ibabaw ng ulo. Nang makita niya ang saya sa kanyang mga mata, ibinigay niya ito bilang regalo. Ngunit may lungkot pa rin nananatili sa kanyang puso. Tinanong niya kung may nagbabanta sa kanyang buhay. Napilitang aminin ang katotohanan, inilahad niya ang kanyang takot. Labis itong naramdaman ni Cost at ninais niyang maprotektahan siya, habang siya naman ay nasasaktan sa palaging pag-asa sa iba. Kasabay nito, papunta na si Ulysses sa kanlurang mga guho upang tapusin ang krisis. Naalala ni Cost na minsan na siyang nakapunta roon kasama ang dating niyang pupunan, at pakiramdam niya ay angkop ang lugar na yon para sa paglitaw ng demonyo ng mga guhit. Sumiksik sa kanyang dibdib ang pagkadismaya dahil iniisip niyang mahina siya. Gayunpaman, tiniyak niya kay Elle na kasing halaga rin siya sa kanya tulad ng iba. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpasya siyang isama siya sa mga guho at parusahan ang demonyo. Sinubukan ni Elle ang espada upang suriin ang mahika nito. Samantala, sina Ulicia at ang general ay patuloy na lumalaban sa napakalaking hukbo ng mga halimaw. Karamihan sa mga ito ay nailayo na ng pangkat na nagsilbing cane, ngunit kakaunti lamang ang kanilang mga kristal. Nauunawaan ni Ulicia na kailangan nilang maabot agad ang pinagmumula ng mga halimaw. Nasugatan ang general ngunit itinago niya ang kanyang pagod habang si Ulicia naman ay humaharap sa mga lumilipad na nilalang sa itaas. Dumating sina Dan at dalawa pang kasama upang tulungan sila, at sama-sama nilang narating ang landas patungo sa mga guho. Nahimuha ni Alicia na ang pinagmumula ng mga halimaw ay nasa ilalim ng lupa. Sa loob ng mga guho, patuloy pa ring tinatawag ang mga halimaw. Nagpasya ang tatlong kasama na pigilan ang mga ito roon upang makapagpatuloy sina Ulicia at ang general sa kanilang misyon. Mas lumalim pa sa mga guho sina Ulicia at ang general,
bagaman hindi pa rin nila alam ang eksaktong lokasyon ng pinagmumulan. Nararamdaman na ng demonyo ang kanilang presensya at hinihigop niya ang kapangyarihan mula sa madre na si Marfish na malapit ng mamatay. Nang makita niyang nabura ang kanyang mga halimaw ng isang bato lamang, ngumiti siya ng may paghamak at nagsabing hindi pala ganoon kasama ang mga tao. Na siya ay nababagot lamang at nais ng kaunting libangan. Habang mas lumalalim sila, lalo pang dumarami ang mga halimaw. Napagtanto ni Alicia na ito na ang pinagmulan kaya binasag niya ang isa pang kristal at nilinis ang lugar. Biglang nagpakita ang demonyo at nalaman nilang siya ang ugat ng lahat. Namuho ang pawis sa noo ni Yulia habang idineklara niyang siya ang huling boss at dapat siyang talunin. Agad siyang umatake ngunit hindi ito ipinagtanggol ng demonyo. Binasag niya ang bato sa harap nito ngunit ang epekto nito ay umabot lamang sa mga karaniwang halimaw. Ang demonyo ay may higit sa isang kaluluwa. Hinampas siya ng general ngunit agad na muling gumaling ang kanyang katawan. Tumawa ang demonyo nang may pangungutya at itinuring silang mahihina. Naging malinaw na ang magic circle na ginawa mula sa buhay ni Marfish ang pinagmumula ng kanyang lakas. Si Marfish ay nasa bingit na ng kamatayan. Alam niyang hindi na siya mabubuhay kaya nagpasya siyang tabyusin ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsira sa bilog. Pinuri ng demonyo ang kanilang paglalakbay at sinabing pinanood niya ito at katanggap-tanggap naman. Pagkatapos ay mapanuksong idinagdag na sa ganitong kapangyarihan ay hindi nila siya kailanman matatalo. Upang lalo silang tuksuhin, ipinakita niya sa kanila ang imahe ng bise-komandante na nasa panganib. Habang ang lahat ay nagsasakripisyo upang protektahan ang lungsod at ang prinsesa. Pinatatag ng general ang kanyang loob at idineklara na ang mga kabalyero ay hindi kailanman susuko sa isang demonyo. Bilang tugon, tinawag ng demonyo ang mas marami pang halimaw, pinaigting ang labanan at ipinahayag na dudurugin ang lahat ng naruroon. Ngunit patuloy na nagtulungan ang dalawa. Tinamaan ang kanyang puso at sinubukang putulin ang kanyang ulo, ngunit nanatili pa rin siyang nakatayo na parang walang nangyari. Nang makita ang kanilang pagpupursige, nagpasya ang demonyo na bigyan sila ng pagkakataon. Ipinahayag niya na kapag nahila na niya ang prinsesa palabas ng lungsod, ipapakita niya sa kanila kung paano siya lalamunin bago niya sila patayin isa-isa. Nabalot ng pagkabahala ang puso ni Ulicia. Hindi gumana ang pagpugot ng ulo o pagtusok sa puso, kahit ang makapangyarihang batong mahika ay walang epekto. Kung babagsak ang pader, mapapahamak ang mga tao at ang prinsesa. Parang nabasa ng demonyo ang kanyang iniisip sa kanyang mukha. Tumawa siya at sinabihan siyang sumuko sa kawalan ng pag-asa, sapagkat kamatayan ang naghihintay sa kanya. Tungkol naman kay Marfish, nabigo siyang burahin ang magic circle. Inubos ng sumpa ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa hindi na siya makagalaw. Bigla niyang naalala ang pagkain ni Cost. Sa sandaling yun, narinig niya ang boses nito. Noong una ay inakala niyang guni-guni lamang yon. Pagkatapos, biglang lumitaw si Min mula sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng mga kaaway sa bawat panig, wala silang kinatatakutan dahil sa kanilang paraan ng paghuhukay ng lagusan. Pinuri ni El ang ikasyam na direksyon na iminungkahi ni Cost at tinawag itong henyo. Nang makita ni si Marfish, nagunat siya sa kanyang presensya. Nang makita ni Marfish ang ikatlong prinsesa, napagtanto niyang dumating si Min upang husgahan siya. Sapagkat siya ang direktang dahilan sa likod ng tangkang pagpatay sa prinsesa gamit ang mga halimaw. Sinabi niya sa sarili na sa ugali ni Cost ay susubukan itong kumbinsihin siyang tumigil. Tinanong ni Elsie Marfish at ipinaliwanag ni Cost na siya ay isang madre mula sa dati niyang koponan at isang taong malaki ang utang na loob niya. Nang tanungin niya siya kung bakit target si El, sinabi niyang wala nang saysay ang magpanggap pa at inamin niyang ang buong plano ay inayos ni Obispo Chistan. Ang mga mahihirap na tao ay naniwala na ang lahat ay nangyari lamang dahil sa kanyang mga guhit sa mga pader at sa parusang natanggap niya dahil dito, at namangha si Marfish sa kanyang pagiging inosente. Nang malaman ni El kung sino ang nasa likod ng mga tangkang pagpatay sa kanya, napuno ng pangamba ang kanyang puso. Sinigawan ni Cost si Marfish at inakusahan siyang hindi pa sapat ang pagguhit sa silid ni El, at gumawa pa siya ng isang napakalaking bilog dito. Narinig ito ng prinsesa at nanatiling tahimik. Iniisip na baka mas makabuti sa kanya ang hindi pagkakaunawaan. Nang tanungin nila si Marfish tungkol kay Ulicia, sinabi niyang nasa itaas ito. Kikilos na sana si Cost upang sundan siya ngunit pinigilan siya ng prinsesa at iginiit na manatili siya at burahin ang mga guhit habang siya ang maghahanap. Tutol siya dahil sa pag-aalala, ngunit tumawa siya at itinuro ang espada, tinitiyak na magiging maayos siya. Kaya naghiwalay sila, bawat isa ay ginampanan ang kani-kanilang tungkulin. Nagtaka si Marfish kung paano pinayagan ni Cost na umalis mag-isa ang prinsesa na ang buhay ay nasa panganib. Kumuha si Sinang map at nagsimulang pan-asa ng mga guhit sa sahig.
Inisip niyang hanggal siya, hindi mabubura ng map ang mahika. Ngunit nabigla siya nang makita niyang talagang nabubura nito ang magic circle ng mataas na demonyo. Sa itaas nila, naramdaman ng demonyo na naputol ang pinagmumula ng kanyang kapangyarihan at napuno siya ng galit. Sa pagkakataong ito, napilitan siyang umiwas sa mga pag-atake ni Ulicia at ng general. Tumawa si Ulicia nang may pangungutya at tinanong kung natatakot ba siya na hindi nagagaling ang kanyang mga sugat at iminungkahing tapusin na siya gamit ang batong mahika. Tinabig niya ang bato at nagpasyang patayin sila bago pa maging huli ang lahat. Sa mismong sandaling yon, nabigla ang lahat sa biglaang paglitaw ni Elle. Sinamantala ang bihirang pagkakataon, agad niyang sinugod ang demonyo nang walang pag-aalinlangan. Sa ibang lugar, napako si Ulicia sa kinatatayuan dahil sa matinding pagkabigla. Naniniwalang tinamaan si Elle ng nakamamatay na suntok, ngunit wala itong naging epekto sa kanya. Humagalpak sa tawa ang demonyo, labis na nasiyahan, at idineklara na natupad na ang kasunduan. Tinawag niyang tanga si Cost at sinabing kung nanatili lamang ito sa kinaroroonan nito ay mas matagal sana itong nabuhay. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang sinabuyan ni Elle ng tubig ang kanyang mukha na parabang ginigising siya mula sa isang matagal na ilusyon. At sa sumunod na sandali, ang kanyang katawan ay naglaho at naging kumpol ng mga paru-paro na nagdulot ng kalituhan sa mga kaaway at kakampi. Lahat ay tila totoong-totoo. Ang amoy, ang init, ang anyo, ngunit isa lamang pala itong ilusyon. Ang mahikang inilagay ni Cost sa maliit na espada ay mahika ng paru-paro, isang salamangka na lumilikha ng perpektong kopya ng orihinal at nililinlang ang bawat pandama. Ayaw itong paniwalaan ng demonyo at patuloy siyang umatake ng walang tigil, ngunit bawat atake ay nauuwi sa kabiguan. Sa gayon, nagtagumpay si Elle na makalibot sa likuran niya, maabot ang batong mahika, at basagin ito gamit ang kanyang sariling kamay. Inilabas ng demonyo ang isang nakakabinging sigaw nang maputol ang kanyang koneksyon sa mahiwagang bilog sa ibaba. Ang kanyang katawan ay nalinis at tuluyang nabura sa pag-iral. Sa ibaba nila, narinig ni Marfish ang kanyang sigaw at natigilan. Totoo bang natalo na nila siya? Sa kanyang pagkamatay, naglaho ang lahat ng halimaw at bumalik ang katahimikan sa lupain. Nagtagumpay ang plano sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos nito, pinagalitan ni Ulicia si Elle dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos. Sumagot si Elle na naramdaman niyang kailangan niyang kumilos at kasama niya si Min kaya hindi siya natakot. Napabuntong hininga si Ulicia sa ginhawa dahil inakala niyang namatay na ang prinsesa. Pareho nilang pinasalamatan ni General Ores si Elle at inamin na kung wala ang kanyang pakikialam ay sila ang maaaring nabigo. Lumuhad si General Ores at humingi ng paumanhin dahil ang taong kanyang sinumpaan protektahan ang siyang nagligtas sa kanila. Sinabi ni Elle sa kanila na lahat sila ay sugatan at walang dapat sisihin. Sa halip, karapat dapat silang purihin dahil ipinagtanggol nila ang lungsod. Sa ibaba, natapos na ni Min linisin ang lugar at narinig ang sikmura ni Marfish na kumakalam sa gutom. Kinuha niya ang 2 rice ball na kakagawa lamang niya at tinalok ito sa kanya. Natakot si Marfish na baka naroon pa rin ang sumpa at maisuka niya ang anumang kainin niya. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan sa huling pagkakataon dahil palaging masarap ang luto ni Cost. Nang malasahan niya ito, ang pamilyar na lasa ay agad na umaliw sa kanyang kaluluwa. At bigla, kusang nawala ang sumpa. Naunawaan niya noon na dahil yun sa kapangyarihan ni Min at matagal na pala nila siyang minamaliit. Tumunaw ang luha ng pagsisisi sa kanyang mukha. Dahan-daang tinanong ni CS kung siya ba ay nabulunan at siya ay humingi ng paumanhin. Inakala ni Min na humihingi siya ng tawad dahil sa mga guhit at pinatawad siya. Sa sandaling yon, dumating ang 2 babae at naputol ang kanilang pag-uusap. Lumabas ang mga tauhan ni Mimiko sa lagusang hinukay ni Min. Napilitan silang linlangin si Min at sabihing dumating sila upang arestuhin ang may kagagawa ng pagguhit sa mga pader. Sa huli, dinala si Marfish para sa interogasyon. Tinawag siya ni Min at inakala niyang ipagmamakaawa siya para sa kanya. Ngunit tumawa lamang siya at sinabing bibisitahin siya sa kulungan kapag may oras siya. Matapos maayos ang lahat, nagbiro at nagtawanan si Min at Elle, at nakaramdam si Alicia ng kaunting selos. Inaamin na hindi niya kailanman naisip na may iligtas siya sa ganoong nakakatakot na paraan. Hinawakan niya ang braso ni Min at sinabing dapat na silang bumalik. Bahagyang namula si Min at nakaramdam ng init sa loob ng kanyang puso. Alam niyang may naghihintay para sa kanya. Nang gabing yun, inimbitahan sa pabrika ang lahat ng lumahok sa labanan. Naghanda si Cost ng pagkain para sa lahat ng sundalo ng lungsod. Nang makita niyang tahimik silang kumakain, natakot siyang baka hindi masarap ang pagkain at nagiging magalang lamang sila. Ngunit sa katotohanan, napakasarap nito. Mabilis nila itong nilamon na parang umiinom lamang ng tubig.
Ipinaliwanag ni General Ores na napakaganda ng lasa at natatakot ang bawat sundalo na baka maubusan siya ng bahagi kaya nagmamadali silang kumain. Noon lamang napagtanto ni Cos na ang lalaking ito ay ang commander ng mga kabalyero, hindi lamang isang tagapangasiwa ng lugar gaya ng dati niyang iniisip. Pagkatapos ng pagkain, nawala ang pagod at mga sugat at pinanood nila ang mga paputok na inihanda ni Cos. Makalipas ang ilang araw, naalala ni Min ang kanyang kabataan. Nang may isang batang babae na kasing edad niya ang lumitaw sa nayon, lumapit siya upang ipakilala ang sarili. Kahit hindi ito tao, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, ang babae pa ang mahiyain. Nagtanong siya ng maraming bagay at sinabi pa niyang maganda ang kanyang mga sungay. Hindi ito sumagot at nalungkot si Min, halos mapaiyak. Sa wakas, sinabi ng babae na binalaan siya ng kanyang ama na huwag makipag-usap sa mga tao ng Hit Village dahil iba ang kanilang pamilya at maaaring maimpluwensyahan siya. Walang pag-aatubiling sinabi ni Min ang kanyang pangalan. Sinabi ng babae na hinderan sa kanya. Naging magkaibigan sila, nagsulat ng isang golem ng magkasama at naglaro. Ikinwento ni Min ang tungkol sa magagandang bulaklak sa malapit na ikinatuwa niya. Ngunit nang tikman niya ang isang pulang prutas na naroon, bigla siyang nawala ng malay. Lason pala yun. Sanay na si Min sa mga ganitong panganib at mabilis siyang naghanda ng lunas mula sa mga halamang nasa paligid. Dahil hindi niya maibigay ang gamot ng direkta, inilagay niya ito sa sarili niyang bibig at saka ipinakain sa kanya. Sa mahalagang sandaling yon, ginaisang siya ni Ilya mula sa kanyang pagtulog. Ang panaginip na kakakita lamang niya ay isang alaala mula 10 taon na ang nakalipas nang pumunta sila sa kahilingan ng mga taga-nayon upang lutasin ang matinding kakulangan sa tubig. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, malalanta at mamamatay ang mga pananim at magdudulot ito ng sakuna. Ayon sa mapa, ang karatig na nayon ay may malaking lawa. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi sila nakikipag-usap. Ipinaliwanag ng pinuno ng nayon na maraming beses na niyang sinubukan, ngunit tumanggi ang kabilang panig na makipagkompromiso, kaya napilitan silang humingi ng tulong sa dakilang maestro ng paggawa. Sinundan ng Team MC Kurt habang umaakyat sila sa burol. Saan man sila magpunta, yumuyuko ang mga tao at nagmamakaawa sa kanya. Ipinahayag ng karatig na nayon na ang tubig ng lawa ay halos matuyo na rin at banta ng tagtuyot ang lahat. Wala raw solusyon kundi magdasal para sa ulan. Bigla, ilang lalaki ang tumakbong papunta sa kanila na may dalang balita ng problema sa pinagmumula ng tubig. Sumakay si Aayu Alicia sa kanyang kabayo at nagmadaling pumunta roon. Ngunit natagpuan lamang nila ang isang napakalawak na lawa na walang kahit isang patak ng tubig. Napagtanto nilang kamakailan lamang ito nangyari. Nakita niyang umaagos ang dagat at naunawaan niyang siya ang nag-amat ng tubig sa ilalim ng lupa. Nagdiwang ang pinuno ng nayon at taos-pusong nagpasalamat kay Yulia. Matapos malutas ang krisis, binigyan sila ng maraming regalo ng prutas at isang espesyal na basket ng mga itlog. Sinabi ni Kurt na gagamitin niya yon upang gumawa ng matatamis, ngunit maghihintay siya hanggang sa sila ay makabalik. Ang prinsesa ay papunta upang makipagkita sa gobernador ng rehiyon, isang lalaking may kahangahangang tindig na ikinararangal na tanggapin siya. Sinabi ni Liz na dumating siya bilang kinatawan ng dakilang maestro, hindi bilang prinsesa. Ang matandang lalaki ay mayaman at kilala sa korte ng hari. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga kakayahan at sa mga magic stone. Tumawa siya at sinabi na chismis lamang ang mga yon. Ipinahayag ng matanda na ang bayan ay wala pang pangalan at kung sino man ang mamumuno rito ang magpapasya nito. Nais niyang italaga ang dakilang maestro. Nakaramdam ng pagkasulok ang prinsesa sa kanyang mga salita, lalo na nang tuksuin siya nito tungkol sa mga lalaki. Nang tanungin nila si Commander Ores, sinabi niyang buong pusong tinatanggap ng orden ng mga kabalyero ang dakilang maestro. Iginiit ni Tayon na hindi karapat-dapat si M na mamuno, ngunit matatag na sinabi ng prinsesa na walang sinumang mas may kakayahan. Sa huli, hiniram ng matanda si Kurt bilang gobernador ng lungsod. Humingi ng paumanhin ang prinsesa sa kanyang kapatid dahil hindi niya naitago ang tungkol kay Molles, dahil naghahanap sila ng taong gaganap bilang dakilang maestro. Nagbiro siya na walang makapapalit sa kanyang minamahal. Kalaunan, nalaman nilang ang itlog na dinala ni Min ay di umano'y kanyang anak na naging nakakatawa. Nilinaw ng kanyang kapatid na nagdibiro lamang siya at ang isa sa mga itlog ng ibon na dala nila ay nasa pangangalaga ni Min. Si Mimiko ay walang tigil sa pagtatrabaho upang ayusin ang mga gawain ng prinsesa, tumatanggap ng nakakapagod na mga ulat araw-araw. Nabunyag na si Parik Fristen ang nasa likod ng tangkang pagpaslam. Ngunit nang puntahan nila siya upang arestuhin, natagpuan nila siyang patay sa simbahan. Buhay pa rin si Marfish at nais pa rin siyang bisitahin ni Kurt sa kulungan. Samantala, ang isyu ng kanyang nominasyon bilang gobernador ay nagbibigay ng matinding sakit ng ulo kay Mimiko.
Bigla, napisa ang itlog na kanilang pinapainitan at isang kakaibang batang babae ang lumabas. Ipinakita siya ni Kurt sa iba at nagulat sila. Nagpatawag ng emergency meeting. Ang itlog ay nagluwal ng isang bata na kamukhang kamukha ni Min. Mukha siyang mga 3 taong gulang. Ang mga tao ay hindi ipinapanganak mula sa itlog, kaya maaaring isa siyang halimaw. Iminungkahi ni Ulicia na dalhin siya para suriin dahil maaaring mapanganib siya. Ngunit tumanggi si Min at iginiit na hindi siya masama at siya ang mananagot sa pagpapalaki sa kanya. Bigla, tinawag ng bata si Ulicia na mama at tinawag si Kurt na papa. Na nagpalambot sa kanilang mga puso habang naisip nila ang sarili nilang kasal sa isang nakakailang ngunit nakakatawang tagpo. Nang makita kung gaano siya ka-cute, nabawasan ang tensyon at bawat isa ay bahagyang nagparaya. Ang bata ay may kakaibang kakayahan na pakalmein ang mga nasa paligid niya at paglapitin ang mga puso. Iminungkahi nilang pangalanan siyang Akuri dahil pinag-isa niya silang 3. Sumang-ayon ang lahat at nagalak ang bata. Nang gabing yun, si Alicia ang nag-alaga sa kanya at nagpadala ng laway at buhok ni Akuri kay Miniko para sa pagsusuri. Bagaman nais pa rin niyang maunawaan ang misteryo ng kanyang kapamanakan. Kinabukasan, naghanda si Min ng isang silid laruan para sa kanya. Bagaman sa totoo lang ay isang pansamantalang selda ito na walang bintana. Nakonsensya si Ulicia sa paghiring kay Kurt na itayo yun. Ngunit kinakailangan hanggang dumating ang ulat ni Mimiko. Hiniling ni Akuri na sumama sa kanyang ama, ngunit mahinaon siyang tumanggi. Hinaplos ang kanyang ulo at nangakong makikipaglaro kapag siya ay bumalik, at sinabing makinig muna siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Habang papunta sila sa misyon, hinikayat ni Ulicia si Min na tapusin agad ang gawain at bumalik sa kanyang anak. Bigla nilang natagpuan si Aoi sa loob ng karuwahe. Niyakap siya ni Min at masaya itong tumawa, sinasabing lumipad siya at mabilis na nakarating. Dumating ang mga tauhan ni Mimiko at balak ni Alicia na ibigay ang bata sa kanila. Nag-aalala si Kurt sa posibilidad na isa siyang halimaw. Gayunpaman, iginiit niyang siya ang magpapalaki sa kanya habang ang nakatatandang kapatid ay patuloy na nag-aalala sa kaligtasan ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang babae at sinabi na hindi sila nagkamali, at kinumpirma ni Mimiko na ligtas si Akuri. Bigla, lumitaw ang isang matandang lalaki at ipinahayag na sila ay mga bayani at dapat talunin ang hari ng mga demonyo upang iligtas ang mundo. At agad na pumayag ang ama at anak. Naguluhan si Yulia, ngunit sinabi ng bata na siya mismo ang kumuha sa kanila. Nagulat ang kapatid dahil inakala niya ang mga nagmula sa pagawaan ay bagong kasal, ngunit nalaman niyang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Pinuri nila si Akuri dahil sa pagiging kaibig-ibig nito at nagningning siya sa tuwa. Lalong naniwala ang kapatid na sila ay mag-asawa, habang ang babaeng mandirigma ay namula ng husto makalipas ang ilang sandali. Tinanong sila tungkol sa trabaho at dinala upang makita ang 7 inahing baboy na manggangana. Kailangan ng mga hayop ng pagkain na magpapalamig sa kanilang katawan, kaya umasa ang kapatid kay Kurt at inilayo ang kanyang biyenan. Tinawag ng bata ang matandang babae ngunit hindi niya ito nakita sa kanyang kinaroroonan. Binabalaan sila ni Tilly tungkol sa mga bagong kasal habang naghahanda si Kun ng pagkain para sa mga baboy, na agad namang lumapit. Napansin ni Yulia na buong oras siyang nalilito o nadidistract, marahil dahil kay Akuri o naiimpluwensyahan ng selos. Sa kanyang loob-loob ay nangako siyang poprotektahan ang bayani at hindi hahayaang malabo ng kanyang damdamin ang kanyang paghusga. Ngunit nang tingnan niya ang ama at ang kanyang anak, may matalim na sakit na tumusok sa kanyang dibdib. Bigla, isang napakalaking dragon ang bumaba sa lugar kung saan nakatayo si Ku. Nang inig si Yulia at naghanda ng sumugod, ngunit pinigilan siya ni Min at ipinaliwanag na hindi naman mapanganib ang dragon. Dumating ito upang hanapin ang pagkain na ginawa ni Ku. Tinawag ito ng maliit na bata na isang malaking aso, ngunit nilinaw ng bayani na isa itong lumilipad na dragon, hindi aso. Kasabay nito, naamoy na mandirigmang may hawak ng espada ang dugo mula sa hardin. Mabilis siyang nagpunta roon at nakita ang isa sa mga tauhan ni Mimiko na walang malay. At pagkatapos ay lumitaw ang kalaban at agad siyang inatake. Nang marinig ang banggaan, tumakbo papunta sa kaguluhan ng mag-ama, ngunit binalaan silang umalis agad dahil napakalakas ng kalaban. Malinaw na sila ang pakay ng umaatake at hinihingi nitong isuko ang bata. Nakilala ni Min na isa itong dragon hunter. Gayunpaman, mas malalim pa ang pangamba na naramdaman ni Yulia kaysa roon. Nang maramdaman ng batang dragon na nasa panganib si Min, sinunggaban nito ang mag-ama at dinala sila sa ibang lugar. Napabuntong hininga ang matandang babae sa ginhawa, hindi inaasahan na magagawa ng bayani na mapaamo ang isang dragon ng napakabilis. Nagpatuloy ang labanan at dehado si Alicia. Walang tigil na sumulong ang mga demonyo, sunod-sunod ang kanilang pag-atake habang si Alicia ay halos sa huling sandali na lamang nakakaganti.
Tinanong ng mandirigmang may espada kung ang pakaiba ng kalaban ay ang dragon o si Ori. Sumagot ang kalaban na wala itong pakinabang dahil mamamatay pa rin si Alicia. Sinubukan ni Alicia na magpatagal ng oras ngunit tinamaan siya at bumagsak habang hawak ang kanyang tiyan. Habang papalapit ang kalaban, ginamit ni Alicia ang mana stone na ginawa ni Ku. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap, ngunit nanatiling walang pinsala ang kalaban. Ibinunyag ng demonyo ang tunay nitong anyo. Naglabasan ang mga sungay at kuko nito. Napagtanto ni Yulia na lubusan siyang nalalamangan sa parehong mahika at lakas ng katawan. Sa loob ng maraming taon, walang demonyo ang naglakas loob na magpakita sa harap ng mga tao sa ganitong paraan. Gayunpaman, dati nang natalo ni Ulicia ang mga demonyong mataas ang antas. Nagulat ang mandirigmang may espada, sapagkat matagal na niya silang minamasdan bago pa man ang pag-atake ng mga halimaw, at naging malinaw na ang tunay na target ng batang demonyo ay si Ku mismo. Hindi si Akuri o ang dragon. Wala nang sandata si Ulicia kaya ang tanging pag-asa na lamang niya ay makabalik si Min sa lungsod at may palam ang nangyari. Ngunit sa halip, sumakay si Min sa dragon at bumalik upang iligtas sila. Nagulat ang matandang babae. Bakit siya babalik sa halip na tumakas? Hindi naman siya mahusay na mandirigma, at kahit may tulong ng dragon, nadapa siya, bumangga sa isang puno, at nabaon pa ang ulo sa lupa. Pagkatapos ay biglang sumugod ang isang kawan na kilala bilang Furious Swineherd. Dahil nakain nila ang pagkain ni Min, lumakas ang kanilang mga katawan at tumakbo silang parang mga kabayo. Dahil sa kanila, nakatakas ang dalawa papunta sa ibang lugar. Tinanong ni Alicia ang tungkol sa bata at nalaman niyang ligtas ito. Namangha ang matandang babae. Ganito ba talaga ang mga tao sa nayo ni Min, sumasakay sa mga dragon at baboy at lumalaban sa malalakas? Sumagot si Min na ito ang unang pagkakataon. Bilang isang lalaki, nais niyang protektahan ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Natuwa si Yulia, ngunit naunawaan niyang ang ibig sabihin ng mahalaga ay kasama, hindi pag-ibig. Ngunit nang maalala niya ang kabaitan ni Lisa kay Ku, sumakit ang kanyang puso at napilitan siyang aminin sa sarili na mahal niya ito. Sa sandaling yun, isang naglalagablab na apoy ang dumaan at sinunog ang buong kawan ng baboy. Muling sumalakay ang kalaban. Kinuha ni Yulia ang kutsilyo mula kay Min at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali at pinayuhan siyang umalis. Isang fireball ang ramagasa papunta sa kanya, at sa mismong sandaling yon, biglang nag-teleport si Akuri sa eksena. Sinubukan ni Yulia na hatiin ang apoy sa dalawa ngunit nabigo siya. Nang makita ito ng demonyo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at itinigil niya ang pag-atake ng walang paliwanag. Maliwanag na may epekto sa kanya si Aurori kaya agad siyang umatras. Nagbigay si Ku ng gamot sa matandang babae upang mapagan ang kanyang mga sugat upang hindi na ito gaanong malala. Nang magising siya, tinanong niya kung paano biglang lumitaw ang kanyang anak sa ibabaw niya. Sumagot si Min na hindi niya alam, bigla na lamang lumitaw ang bata na parang gumamit ng teleportation stone. Sinubukan ni Ulicia na maunawaan ito at hiniling kay Aurori na ulitin ang ginawa niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na magamit ng bata ang kanyang kakayahan. Abala si Min sa pag-iisip tungkol sa babaeng umatake sa kanila. Nakakalat ang mga nasunog na baboy at napilitan silang gamutin at pagalingin ang mga ito. Hindi nagtagal, bumalik ang matandang babae at nang makita niyang kumakain na muli ng normal ang mga baboy, nakahinga siya ng maluwag. Tinanong niya kung saan nagpunta ang asawa ni Ulicia at sinabi sa kanya na umalis ito kasama ang batang dragon upang habulin ang mga demonyo. Habang ang mag-ina ay naunang bumalik sa lungsod, nang tanungin nila si Akuri kung kaya ba niyang gumawa ng fireball, sinabi nitong hindi, na nagpapatunay na hindi sila intensiyong patayin ang kalaban. Marami pa ring misteryo ang nakapaligid kay Ori, ngunit ang mahalaga ay nakabalik ng ligtas ang lahat. Bumalik si Min na bitbit ang sugatang demonyo at labis na nagulat si Ulicia. Natagpuan niya ito na halos mamatay na at ginamong niya gamit ang gamot na siya mismo ang naghanda. Inisip niyang kahangalan ng pagpapakita ng awa sa kalaban. Ngunit kumbinsido si Min na kung hindi ito tumigil sa sandaling yun, pareho silang mamamatay ni Ori. Kaya itinuturing niya itong pagbabayad ng utang. Ayaw mamatay ng demonyo kaya ininom niya ang gamot. Gumaling ang kanyang mga sugat ngunit nahulog siya sa coma, at binigyan pa siya ni Ku ng isa pang dosis upang manatili siyang tulog sa loob ng 3 araw. Naniniwala pa rin siya na bilang isang dragon hunter, wala itong karapatang umatake sa isang dragon na nakatali sa isang tao tulad niya. Hindi niya alam kung naunawaan ito ang kanyang mga salita, ngunit nang banggitin niya ang pangalang Hinder, nang inigang demonyo at nawala ng malay. Pagbalik nila sa bahay, nakaramdam ng ginhawa ang lahat nang malaman nilang ililipat ang kalaban sa ibang lugar. Sinabihan si Aurori na humingi ng tawad at tumakbo siya upang yakapin silang lahat.
Nag-aalala sina Sena at Lee at ipinakilala ang bagong maestro ng paggawa ng mga kasangkapan. Nagulat si Uliseo siya nang makita ang binata dahil kamukha ito ni Ku at hindi niya maintindihan kung saan ito nanggaling. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Rakato at nagpahayag ng hanggarang tulungan sila sa darating na panahon. Natuwa si Min at nagsimulang makipag-usap sa kanya nang hindi alam na nililin lang siya. Kalaunan, hiniling ni Ulisea kay Min na maghanda ng hapunan. Matapos may talaga ang mga gawain, lumapit si Rakato at sinipa siya ni Ulisea, na ibinunyag na isa lamang pala siyang anino na nilikha ni Lee gamit ang kanyang sandata. Ginaya ni Lee ang itsura ni Rakato mula kay Ku kaya magkahawig sila. Ipinagmalaki ng prinsesa na ganito raw ang magiging hitsura ng mga lalaki makalipas ang 20 taon, habang napahawak na lamang ang matandang babae sa kanyang ulo sa inis. Hindi nagtagal, dumating ang balita mula kay Mimiko na darating siya sa loob ng 3 araw upang pag-usapan si Akuri. Nang dumating ang araw, nagtipon ang lahat upang pakinggan ang paliwanag. Ang naging conclusion ay ganap na normal si Akuri. Matapos suriin ang kanyang buhok at laway na ipinadala ni Alicia, natuklasan nilang katulad siya ng karaniwang tao, maliban sa maliliit na kristal na parang mga porma sayon sa kanyang mga kuko. Ang mga kristal na ito ay nagtataglay ng space magic, isang napakabihirang uri ng mahika na wala sa karaniwang tao. Ang kakayahang mag-teleport ng walang anumang kasangkapan ay nawala na libu-libong taon na ang nakalipas. Ngunit nagagamit pa rin ito ni Aurori, isang bagay na halos imposibleng paniwalaan. Muling tinanong ni Ku kung maaaring halimaw ang kanyang anak. Inamin ni Mimiko na hindi niya alam ang anyo at kilos nito ay ganap na parang tao. Nakaramdam ng pag-aalala ang mahikera ng kaharian sa presensya ng ganoong nilalang sa pagawaan at iminungkahing lagyan ito ng selyo upang pigilan ang teleportation at ilipat sa isang silid ng pagmamasid. Ngunit tumanggi ang bayani. Nang tanungin kung bakit, sumagot siya, natatakot ba siya sa akin? Ang sagot ay hindi, dahil naniniwala siyang hindi kailanman sasaktan ni Ku ang sinuman. Iyon ang naging pundasyon ng kanyang desisyon. Pinagkakatiwalaan niya si Ori dahil wala itong masamang balak sa kanya. Tao man ito o hindi ay hindi mahalaga. Napaka-inosente nito na nag-teleport pa ng mag-isa para lamang tingnan ang kalagayan ng Dragon Hunter. Patunay ng kanyang kabaitan, hanggat magkasama sila, hinding-hindi niya papayagan ng sinuman na ilayo siya sa kanila. Sinang-ayunan ni Ulisea ang kanyang paninindigan at nagtiwala rin sa bata, lalo na't minsan na nitong nailigtas ang kanyang buhay. Itinuring din ni Liz si Akuri bilang isang mahalagang anak. Nang marinig ito, tumigil si Mimiko sa pangungulit at pinayagan ang bata na manatili sa kanila. Pagkatapos nito, nagpasya silang kausapin ang Dragon Huntress upang malaman ang dahilan ng pag-atake. Umaasa si Ku na hindi siya ikukulong ni Mimiko, ngunit hindi yun simpleng usapin, sapagkat ang mga demonyo ay likas na kaaway ng sangkatauhan at walang bilangguan na tunay na kayang magkulong sa isang nilalang na tulad niya. Matapos siyang turukan ng pampakalma, nagkamalay siya. Sa sandaling makapagsalita siya ng ilang salita, sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika ngunit nabigo dahil ang silid ay selyado ng isang spell na nagpapawalang bisa sa lahat ng kapangyarihang mahika. Nang tanungin kung may kasama ba siya sa labas, tumanggi siyang sumagot. Ipinahayag niya na ang natalo ay dapat maglingkod sa nagwagi, ngunit ang nakatalo sa kanya ay hindi si Mimiko kundi si Ku. Kung siya ang magtatanong, sasagutin niya ang lahat. Di nagtagal, ipinatawag nila ang binata upang kausapin siya. Tinanong niya ang kanyang kalagayan at sumagot itong maayos siya, bagaman nakakainis ang mga tanikala. Walang paligoy-ligoy niyang binanggit ang pangalang Miss Hindaigard, ang parehong pangalan na binanggit noon ni Min. Nagpakita ng matinding interes si Min at ipinaliwanag na madalas bumisita sa kanilang nayon ang batang babae noon at mayroon itong mga sumay, kaya inakala niyang maaaring kilala siya ng mga demonyo. Tinanong ng demonyo kung ang kanyang dating kaibigan ay may suot na medalya na may simbolo ng isang leon na may pakpak. Nang kumpirmahin niya ito, sinabi nitong nais niyang iligtas si Miss Hindaigard, na kasalukuyang nakakulong sa ilalim ng kastilyo ni Markay Tayon. Nang marinig ito, labis na nabalisa si Min at nais agad umalis upang iligtas siya. Ngunit hinimok siya ni Ulisea na maghintay. Paano nila basta-basta mapagkakatiwalaan ang mga salita ng isang demonyo? Nang tanungin kung bakit sila partikular na tinarget, ipinaliwanag niyang lihim niyang iniimbestigahan si Marcus Tayon habang lihim din itong iniimbestigahan sila. Sa kanyang mga galaw, nakita niyang lumitaw si Aurori mula sa kawalan. At sa kapangyarihan ng batang yun, maaaring tunay nilang mailigtas si Miss Hindaigard. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito tinarget. Upang patunayan ang kanyang katapatan, ipinakita niya ang isang kadena na kinuha niya kay Miss Hindard. Ang simbolong nakaukit dito ang mismong dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Ulisea kanina. Doon din nabunyag na ang punyal ni Min ay may kaparehong simbolo dahil ito ay regalo mula sa parehong babae.
Sa puntong yun, naniwala si Min sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sumang-ayon si Mim Iko na ituloy ang pagsagip sa kondisyon na mananatili roon ang demonyo. Kung makatakas o mamatay siya, mawawala ang kanilang pagkakataon ng kaligtasan. Sinuportahan ni Ko ang desisyong ito at pumayag ang matandang babae. Pagkatapos ay ipinakilala ng demonyo ang sarili at sinabi na ang kanyang pangalan ay Su. Sa mismong sandaling yun, biglang nag-teleport sa loob ng silid ang anak ni Mimiko, bahagyang magulo ang itsura. Tinanong nila siya kung ano ang ginagawa niya roon habang sila ay nasa gitna ng mahahalagang usapan. Bigla siyang umiyak, humingi ng paumanhin. At sinabi na labis niyang namimiss ang kanyang ama. Tungkol naman sa pagliligtas sa kaibigang pambata ni Min, ipinagkatiwala niya ang bagay na yun kay Mimiko dahil hindi siya marunong lumaban at wala siyang maya-alok. Pumayag ang mahikera ng kaharian na tumunong ng mapagtanto niyang mas malaki ang usapin kaysa sa inaakala. Pagkatapos ay napag-usapan nila si Mark Taikon. Namatay ang kanyang asawa habang ipinapanganak ang kanilang unang anak na babae. At ang batang yun ay namatay naman noong nakaraang taon dahil sa sakit. Sa loob ng kanyang kastilyo ay may isang lihim na silid na walang ibang makapasok kundi siya lamang, at minsan ang nakita ng mga tauhan ni Mimiko na nagdadala siya ng pagkain papasok doon. Sinubukan na noon ni Soul na pumasok sa silid na yon, ngunit nabigo siyang buksan ang pinto. Iminungkahi ni Liz na dahil hindi nila ito kayang buksan na mag-isa, pilitin na lamang nila siyang buksan ito. Ang plano niya ay magsagawa ng peking pagnanakaw at magpadala ng isang huwad na magnanakaw sa silid, na magpapakitang parang pumasok ito mula sa pader gamit ang mahika. Sa ganitong paraan, mapipilitan ng Marquis na siya mismo ang magbukas ng pinto upang tingnan kung ano ang nangyari. Hinirang ni Liz si Rayeta para sa papel na yon dahil siya ay original na isang anino na nilikha niya. Isang 3 araw na pista ang nakatakdang ganapin sa susunod na linggo. Magkukunwari silang pupunta upang mag-enjoy sa kasiyahan habang isinasagawa ang kanilang plano ng sabay. Tungkol naman sa bayani, napagdesisyonan nilang isama siya dahil maaaring maging mapanganib kung iiwan siya kasama ng mga demonyo. Lilinlangin nila siya sa pamamagitan ng pagkukunwaring may investigasyon upang maging maayos ang lahat. Nang mapagtanto ni Ulicia na ang tunay na layunin ni Lisa ay yayain si Min sa isang date, labis siyang natuwa. Sa unang araw ng pista, nanalo siya sa hamon laban sa nakatatandang babae, kaya nakuha niya ang karapatang lumabas kasama si Min. Halos sumabog sa inis si Mimiko. Dapat ay ililigtas nila ang isang babae, ngunit ang ilan ay nag-iisip tungkol sa mga date. Bago lumubog ang araw, sila ay umalis na. Sumama sa kanila sa karwahe si Akuri, at medyo nahihiya si Min. Nilikha ni Lee, nagsasalita ng matatas, at sinabi pa na siya ay mula sa maharlikang pamilya, na ikinagulat ng orihinal. Mabuti na lamang at hindi nagtanong si Min ng anumang nakakailang na tanong. Kinagabihan, tumuloy sila sa isang marangyang hotel. Hiniling ni Alicia sa bayani na manatili kinabukasan upang bantayan sina Liz at Ori habang siya naman ang magmamasid kay Mark taon. Sinubukan siyang tulungan ni Min ngunit ipinagbawal yun ng prinsesa at iginiit na pumunta siya sa pista at ilabas ang babae upang mag-enjoy dahil mukhang kailangan ito ng kasiyahan. Pumayag si Min at nagpa siya na hayaang maranasan ni Akuri ang pista ng lubos. Kinabukasan, gumala silang 3 kung saan-saan. Paan ng mga tindahan at paninda ang pista. Ipinakilala ni Liz sa kanila ang katas ng cactus na walang tinik. Napakasarap nito kaya bumili si Min ng 2 baso. Masayang uminom si Aurori habang siya naman ay nagtiis sa natira. Nang mapansin niya yon, ibinigay niya ang kanyang baso kay Min. Ngunit kaunti lamang ang ininom niya upang hindi malungkot ang babae kapag naubos ito. Ibinahagi rin ni Liz ang kanyang baso sa kanya na ikinatuwa ng prinsesa, na nagsabing parang hindi direktang halik yon. Agad niya itong ininom upang burahin ang bakas ni Min. Habang nagtataka si Min, itinabi naman niya ang baso bilang alaala. Bagaman nakakita na si Min ng maraming pista noon, hindi pa siya kailanman lumabas upang tunay na mag-enjoy. Palagi niyang nais maranasan ang ganoong kapaligiran kahit isang beses man lang. Nang sabihin niya yon, hinawakan ni Lee ang kanyang kamay at dinala siya at si Ori kung saan-saan upang malayang magsaya, na tila binabawi ang mga araw na pinagkaaitan siya ng ligaya. Nang makita sila ng mga tao na magkasama, inakala nilang sila ay isang pamilya, ama, ina, at anak na labis na ikinatuwa ni Lee. Sumali siya sa isang laro ng pagtitimbang ng beans at nanalo ng walang kahirap-hirap na ikinagulat ng may-ari ng tindahan. Malalaki ang mga premyo at dahil sa kanilang galing, nalampasan nila ang isang tindahan pagkatapos ng isa pa habang nagtatawanan. Nais sana ni Lee na ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Min. Kaya sa pagtatapos ng araw, pumili siya ng isang tahimik na lugar. Nasa mataas na mood si Ku noong araw na yon, kaya ang posibilidad na magtagumpay ang kanyang pagtatapat ay lampas sa 50%.
Ngunit nang papalapit na siya kay Min, napansin niya ang lungkot sa mukha nito. Sa harapan nila ay ang kastilyo ni Maris Tayon, at naalala niya ang kanyang kaibigang nakakulong doon. Na nagdulot ng kirot sa kanyang puso, nakaramdam ng guilt si Liz at inalo siya, sinasabing ililigtas ng lahat si Hindard at hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Mapagkumbabang sinabi ni Min na kahit sino naman ay kayang gawin ang ginawa niya. Nais sanang sabihin ng prinsesa ang buong katotohanan, ngunit naisip niyang hindi yun ang tamang sandali. Sa halip, sinabi niya na mahal siya nito at mahal din siya ng lahat sa bahay, at magiging maayos ang lahat. Nang marinig ni Min na maraming taong nagmamahal sa kanya, napaluha siya. Sinabi niyang wala pang nagsabi ng ganoong mga salita sa kanya noon, at mahal din niya sila at gagawin niya ang lahat upang maging kapaki-pakinabang na tao. Sa sandaling yun, tinalikuran ni Lee ang kanyang buong pagtatapat at nagpas siyang ipagpaliban muna ito. Kinabukasan, lumabas si Min upang maghanap ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng bagong sandata para kay Ulicia, dahil nabasag ang dati nitong espada ng labanan si Soul. Kung wala siyang sandata, hindi siya makakalaban. Matapos tipunin ang mga materyales, tinunong niya ang mga ito sa isang ordinaryong kaldero na naging dahilan upang kutsain siya ng panday, na kumbinsidong hindi siya makakagawa ng maayos na talam. Ngunit namangha ito nang lumabas ang isang napakagandang espada. Napatigil sa pagkabigla ang matandang lalaki, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mga gamit at pumunta sa bundok upang magsanay. Na nagsasabing mababa pa ang kanyang antas at hindi niya hahayaang ilantad ng talento ni Min ang kanyang kakulangan. Nasaksihan ito ni Ku at pinuri siya, na nagsabing nais din niyang mag-improve. Ngumiti lamang si Yulia, dahil naniniwala siyang hindi na kailangan ni Min ng karagdagang paglago. Pinangalanan ng espada na Snow Blossom at nangako si Yulia na poprotektahan ito habang buhay. Kinabukasan, inanunsyo nila na pupunta sila upang suriin ang pamilihan. Ngunit sa katotohanan, isa lamang itong dahilan para sa isang date. Sa pagkakataong ito, hindi sumama si Akuri sa kanila, na naging pabor sa kanila dahil mas malaya silang makakasama ng mag-isa. May kumpiyansa si Ulicia sa sarili at sinabi na bilang isang adventurer, mas marami siyang alam kaysa kay Liz. Habang mataas pa ang kanilang kasiyahan, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa malapit. Isang ama at ang kanyang anak na babae ang nakikipagagawan sa isang grupo ng mga bagbog sarado na thug na winawasak ang kanilang tindahan at tumatangging hayaan silang magbenta ng kanilang mga paninda. Sinubukan ni Alicia na huwag pansinin ang bagay na yun upang hindi masira ang kanilang date, ngunit nakita ni Min ang nangyayari at agad siyang tumulong sa kanila. Kinutya siya ng mga thug at inutusan siyang umalis, pagkatapos ay ininsulto ang pastry shop. Sinasabing napakasama raw ng kanilang pagkain at sinisira nila ito upang pigilan ang mga tao na kumain ng basura. Nainsulto si Min, kumuha siya ng pera, bumili ng pastry, at tinikman ito, ngunit natuklasan niyang napakasarap nito. Mababa na nga ang presyo, ngunit sinira pa nila ang kabuhayan ng mga tao. Nagalit sila sa kanyang mga salita at lumapit ang isa sa kanila upang umatake. Sa sandaling yun, namagitan si Alicia at inanunsyo na si Min ay nagtatrabaho sa workshop ng mga maharlika. Nang marinig nila yon, agad silang kinabahan at tumakas, ayaw nilang magkaroon ng problema sa mga nakatataas na uri. Ngunit labis nang nagdusa ang ama at ang kanyang anak at ang lahat ng kanilang inihanda para sa araw na yon ay nasira. Walang pag-aatubiling dinala ni Min ang sugatang lalaki sa ospital. Sinabi ni Yulia na maaari naman niyang gamutin ang sugat mismo, ngunit mapagkumbabang inamin ni Min na lampas yun sa kanyang kakayahan. At kaya, gaya ng kinatatakutan ni Ulicia, nasira ang kanilang date. Umiyak siya, wasak ang loob na ganoon nagtapos ang kanyang unang date. Umiyak din ang maliit na babae. Nag-aalala para sa kanyang ama. Biglang may dumaan na isa sa mga tauhan ni Mimiko at sinabi kay Ulicia na magkakaroon ng cooking competition sa pagitan ng mga lokal na restaurant sa mismong hapon na yon. Agad naging malinaw ang katotohanan. Sinira ang tindahan upang mabawasan ang bilang ng mga kakompetensya. Ang pangalan ng Gajo Restaurant ay tahasang nabanggit. Natakot ang gang sa sikat na bow shop ng ama at anak kaya ginawa nila ang karumal-dumal na gawain. Sa sandaling marinig ito ni Ulicia, kumulo ang kanyang dugo, itinuring niyang ang Gajo Restaurant ang may sala sa pagkasira ng kanyang perpektong date. Kahit na itaboy na ang mga thug, hindi niya sila mapapatawad. Kalaunan, bumalik si Kot at iniulat na nabalian ang buto ang tiyuhin ng babae at mananatili sa ospital ng ilang araw. Nang malaman niyang nag-aalala ang ama tungkol sa kanyang tindahan at sa kanyang anak, nagpasya siyang tulungan sila hanggang sa huli. Wala nang magawa si Yulia kundi pumayag kahit nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Lahat ng sisi ay itinuro sa Gajo Restaurant. Sumumpa si Yulia na pagbabayaran sila sa nangyari, ipinaalam kay Min ang tungkol sa cooking competition, at iginiit na kailangan niyang manalo para sa kanya.
Malungkot na sinabi ng maliit na babae na nasira na ang lahat ng sangkap para sa bao at wala nang natira upang ibenta. Pinalakas siya ni Yulia ng loob. Sinasabing nandito sila at magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay humarap siya kay Min at hiniling na mag-imbento siya ng bagong recipe. Agad nagkaroon ng ideya si Min at ipinaalam ito kay Luna. Si Luna ang maghahanda ng bao kapalit ng kanyang ama at siya mismo ang mananalo ng premyo na magbibigay ng tunay na kahulugan sa tagumpay. Ang iba naman ay tatayo sa likod niya bilang suporta. Pumayag si Luna at hiniling kay Ulicia na bilhin ang lahat ng hinog na bunga ng cactus na available pati na rin ang supot ng pulang beans na napanalunan nila kanina sa mga laro. Habang naghihintay sila, nagpasya si Min na gumawa ng isang relaxation corner sa tabi ng tindahan. Kasabay nito, ang Gajo Restaurant ay nagtatanghal ng kanilang mga matatamis sa mga hurado. Gaya ng ginagawa niya bawat taon, sinuhulan ng may-ari ang 3 hurado at nakatanggap ng matataas na marka. Nakatayo ng may pagmamalaki at tiyak sa tagumpay. Ngunit napansin niya na ang mga tao sa paligid ay kumakain ng bao na may itim na palaman. Kakaiba, pinupuri nila ito at sinasabing napakalambot at kakaiba ang lasa. Nang marinig niya ang pangalan ng tindahan, napagtanto niyang iyon ang mismong lugar na pinapante niya ng mga tauhan upang sirain. Nabahala siya at pumunta upang tingnan mismo at nakita ang mahabang pila ng mga taong naghihintay bumili. Si Min at ang anak na babae ay nagbibenta sa labas. Habang si Ulicia naman ay tumutulong sa kusina, at higit pang nakakagulat, isang foot bath na puno ng mainit na tubig ang biglang lumitaw sa tabi ng tindahan. Nagkataong malapit ang mga hurado at nagpasya silang tikman ito. Sinubukan ng may-ari ng restorang Gajo na akusahan sila, na sinasabing ang itim na palaman ay hindi ligtas at maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan. Lumapit si Luna at inamin na ang palaman ay talagang itim, ngunit bunga yon ang kanyang sariling pagsisikap. At humiling siya ng pagkakataong ipatikim ito sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang palaman ay gawa sa maingat na pinakuluan at sinalampulang beans na may bahagyang amoy prutas. Idinagdag pa niya na naglagay siya ng bunga ng cactus upang mas mapaganda ang lasa. Ang konsepto mismo ay makabago at sa sandaling matikman ito ng mga hurado, kinilala nila ito bilang pambihirang bao at iginawad dito ang pinakamataas na puntos sa kompetisyon. Naramdaman ng matandang hurado ang gun sa kanyang kalooban at isang napakalaking tuwa. Lumapit si Yulia at humingi ng kanilang opinyon, at nagtanong ang mga hurado tungkol sa lihim sa likod ng lambot at makinis na tekstura ng masa. Sumagot siya na ang pansamantalang may-ari ng tindahan ay isang seryosong manggagawa na ibinuhos ang kanyang buong pagsisikap upang makamit ang lasa na yun at na ang bao ay pinasingawan gamit ang singaw ng tubig mula sa mainit na bukal. Naghukay si Min ng daluyan ng mainit na tubig sa ilalim ng lupa upang makapagpahinga ang mga customer habang naghihintay ng kanilang turno. Tumanggi ang matandang lalaki na maniwala, iginiit na walang hot spring na umiiral doon noong nakaraang araw. Nang malaman niyang hinukay lamang yun ilang sandali ang nakalipas, nahanap niya itong hindi lohikal. Tumawa si Yulia at ipinahayag na ang mga nasa pagawaan ng paggawa ay kayang gawin ang kahit ano. Biglang may naalala si Gajo at nagbanta na isusumbong sila, na sinasabing ilegal ang paghuhukay ng hot spring nang walang pahintulot at hindi kailanman papayagan ni Market Taikon ang ganoong bagay. Ngunit tinalikuran siya ng kapalaran, sapagkat kumilos na si Liz sa kanyang opisyal na tungkulin at nakakuha ng pahintulot mula kay Markwa mismo. Lahat ay legal at nasa ilalim ng formal na pangangasiwa. Sinubukan ni Gajo na lapitan ang mga hurado at dagdagan ng suhol, ngunit ang pagkain ay lubos na nakaantig sa kanila at nagising ang kanilang konsensya. Hindi nila kayang gawa ng mali ang isang napakahusay na establishmento. Nilamon ng galit, nagpunta si Gajo upang hanapin ang mga thug na inupahan niya upang muling sirain ang tindahan, na ipinapahayag na wala siyang pakialam kahit makulong siya. Ang hindi niya alam ay hawak na ni Nie at ng kanyang mga tauhan ang buong ebidensya at ang mismong mga thug na yun ay naaresto na pala ng mas maaga. Sa sandaling nalaman ni Ulicia na ang lalaking yun ang supplier ng mga hilaw na sangkap para sa prinsipe. Lalo siyang naghinala sa kanya. Hindi pa doon natapos yun. Di nagtagal ay natuklasan niya na kinukolekta nito ang mga tirang pagkain mula sa palasyo ng Count, muling ginagamit ang mga ito, at ibinibenta sa sarili niyang restaurant. Mas nakagugulat pa, naghahalo siya ng mga nakakaadik na sangkap sa mga putahe, upang tiyakin na mararamdaman ng mga customer ang matinding pagnanais na bumalik at kumain muli. Upang matuklasan ang impormasyong ito, ginamit ng prinsesa ang kapangyarihan ng kanyang espada at nagbago sa anyo ni JGO. Sa anyong yun, pinagkatiwalaan siya ng mga kusinero ng palasyo at ibinunyag ang lahat ng kanilang nalalaman. Nang mapagtanto ng lalaki na wala na siyang matatakasan, nawalan siya ng kontrol, kumuha ng kutsilyo, at sinugod si Elle, na sinusubukang saksakin siya. Sa mismong sandaling yun, naparalisa siya at naaresto,
at ipinataw laban sa kanya ang habambuhay na pagkakakulong sa kasong pagtataksil. Sa sandaling yun, ibinunyag ni Elle ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ipinahayag na siya ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Habang kinakaladkad siya palayo, hindi pa rin maunawaan ni JGO na ang kanyang buhay ay gumuho dahil lamang sa ilang piraso ng bao. Samantala, natuwa ang nakababatang kapatid, iniisip na hindi makakalabas ang kanyang nakatatandang kapatid sa araw na yun kasama si Ku. Sa kabaligtaran, sinabi ni Yulisha na hindi yun mahalaga sa kanya. Sapat na sa kanya na nakita niya ang mga ngiti sa mga mukha ni Min at Luna. Itinuring niyang natalo siya sa bahaging ito, ngunit nangako siyang mananalo siya sa susunod. Nang gabing yun, umabot sa prinsipe ang balita tungkol sa pagkakaaresto ng supplier. Nang malaman niyang sinubukan ni JGO na saksakin ang prinsesa habang siya ay naglalakad, labis siyang nabahala. Sa karagdagang investigasyon, nadiskubre ang marami pang krimen at ilang kusiniro ng palasyo ang inaresto dahil sa kanilang pagkakasangkot. Dahil darating kinabukasan ng ikatlong prinsesa, kailangan maghanda ng maayos na pagtanggap. Ngunit ang problema ay naiwan ang kusina ng walang mga kusiniro. Doon naisip ng prinsipe na ipatawag ang nanalo sa kompetisyon noong araw na yon. Namatwiran siya na dahil lihim na naglakad-lakad sa mga lansangan ang prinsesa, hindi niya mamalitin ang pagtikim ng karaniwang pagkain. Kaya ang ideyang yun ay angkop. Naalala rin niya na dumating si Elle noong umagang yun upang humingi ng pahintulot na magpainit ng tubig at nabanggit na babalik siya kasama ang maestro ng paggawa. Na nagdulot ng hinala sa kanya. Nagsimula siyang magtaka kung natuklasan na ba nito ang kanyang itinatago at nais niyang makipagkita sa maestro ng mag-isa upang tuparin ang kanyang lihim na hangarin. Kinabukasan, mabilis na ipinaliwanag kay Count ang plano ng pagsagip kay Hinder. Kumpleto na ang lahat ng paghahanda at hindi na nag-aalala si Min. Siya at si Ayori ay pupunta sa tindahan ni Luna upang tumulong habang ang iba ay isasagawa ang pagsagip. Lumitaw si Lee sa pagkakataong ito sa kanyang tunay na anyo. Napagpasyahan na gagawa ng 2 kopya at napapasok ang prinsesa sa katawan ni Raeta upang makinig sa pag-uusap ng prinsipe at tanggapin ang anumang ibibigay sa kanya. Mukhang perpekto ang plano hanggang sa magsimula silang kumilos. Biglang dumating ang balita na ipinatawag si Ku sa palasyo upang maghanda ng bao. Kung malalaman ng mag-ama na si Elle ay isang prinsesa, guguho ang buong plano. Napatawa ng alanganin ng 2 magkapatid, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bumalik muna tayo sandali. Nang pumunta si Ku upang tulungan si Luna sa tindahan, dumating ang ilang sundalo. Seryoso nilang ipinaalam na nagpadala ng paanyaya ang Panginoon sa may-ari ng tindahan at humiling ng paghahanda ng 100 piraso ng bao. Pagkatapos nito ay kailangan niyang sumama sa kanila sa palasyo. Walang naunawaan ang batang si Luna tungkol sa bagay na yun. Kaya si Ku, na sanay na sa gawain, ay pumayag na pumunta kapalit niya. Matapos maghanda ng ilang piraso, iniharap niya ang mga ito sa mga sundalo. Pinayagan ng commander ang kanyang mga tauhan na tikman ang mga ito. Sa sandaling kumagit sila sa bao, sumabog ang lasa sa kanilang mga bibig. Napatigil sila ng ilang sandali, pagkatapos ay natauhan ng magsalita si Ku sa kanila. Kinikilala na ang lasa ay pambihira. Inakala nilang ang kanilang panandali ang pagkahilo ay dunot lamang ng pagod. Ngunit kakaiba, nawala ang kanilang mga pananakit na nagdunot sa kanila ng pasasalamat. Sa gayon, dinala si Ku at Ori sa palasyo ng prinsipe, kung saan nalaman niyang yun ay pag-aari ni Taikon mismo at na ang kanyang bao ay ihahain sa prinsesa. Binalot siya ng pagkabalisa. Ang utos ay agarang-agarang ibinigay, maaaring bumaba ang kalidad, at kung hindi magugustuhan ng prinsesa ang pagkain, maaari siyang itapon sa bilangguan. Tumawa ang tagapamahala at panyanatag siya. Hinihiling na manatili siya hanggang sa matapos ang pulong kung sakaling humiling pa ng karagdagang pagkain ang prinsipe. Pumayag si Ku, bagaman nag-aalala pa rin siya tungkol sa kanyang matandang kaibigan na nakakulong doon. Samantala, nakikipag-usap si Liz sa prinsipe, na paulit-ulit na humihingi ng paumanhin para sa asal ng kusiniro. Tiniyak niya na hindi yun responsibilidad ng prinsipe na nagbagan sa kanyang isipan. Sa labas, nagbabantay si Ulicia, hindi mapakali at nais hanapin ang mag-ama, ngunit nakatali sa kanyang tungkulin na protektahan ang prinsesa. Sa kusina, naglalaro si Akuri ng isang laruan na ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Habang iniisip ni Ku kung magtatagumpay ang plano ng pagsagip, naramdaman niyang ilang pinto na lamang ang pagitan niya at ng kanyang layunin, ngunit pinigilan niya ang sarili na huwag magmadali. Napansin ni Akuri ang kanyang pag-aalala at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi niya na sa likod ng isa sa mga pinto ay naghihintay ang isang kaibigan, ngunit nakasara ito at hindi siya makapasok. Doon siya nakaisip ng ideya. Sinabi niyang kaya niya siyang ilipat agad sa lugar na yun. Bago pa siya makasagot, binuhat niya siya at sila ay lumipad.
Lumitaw sila sa harap ng pintuan ng bilangguan ni Hinder, at ang bata ay nagningning sa tuwa. Hinihikayat siyang hanapin agad ang kanyang kaibigan. Napagtanto ni Kay na ang simpleng paghawak kay Akuri ay nagbibigay ng kakayahang lumipat ng agad-agad sa ibang lugar. Natatakot na baka masira niya ang plano, hiniling niya sa bata na ibalik siya sa pinanggalingan nila. Sa kasamaang palad, gumagana lamang ang galaw sa isang direksyon at walang paraan upang makabalik. Sa pag-aakalang magagalit ang kanyang ama, napaiyak si Akuri, at lumambat ang kanyang puso habang sinusubukan niyang patahanan siya. Bigla niyang narinig ang isang tinig mula sa isa sa mga silid. Inakala niyang si Hinder yun, kaya dali-dali siyang gumawa ng kasangkapan upang mabuksan ang pinto. Sinasabing hindi maaaring masira ang kandadong yun. Gayunpaman, nabuksan niya ito ng madali. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang taong nasa loob ay hindi ang hinahanap niya, kundi isang matandang babae. Kasabay nito, binanggit ni Count Taon ang usapin ng paghirang kay Rekato bilang Deputy King. Nang marinig ito ni Liz, kinontrol niya ang huwad na kopya at humiling ng pribadong pag-uusap. Pinapalabas ang peking prinsesa upang maibunyag ng matanda ang kanyang itinatago. Naging malinaw na may lihim siyang tinatago. Tahasang inamin ni Rekato na hindi siya mahusay sa pakikipagnegosasyon at nais niyang malaman ng eksakto kung ano ang hinihiling sa kanya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Tayon, nais mo bang maging immortal at hindi na kailanman mamatay? Tungkol naman kay Count, inimbitahan ng matandang babae siya at ang kanyang anak na babae sa loob. Napansin ni Ori ang kanyang pagkapagod at tinanong ang kanyang kalagayan. Sinabi nito na matagal na siyang hindi makakain at ang kanyang katawan ay hindi nakakakuha ng anumang pakinabang mula sa pagkain. Nagalok si Ori ng isang cake na ginawa ng kanyang ama at sinabi sa kanya na kainin ito upang gumaling. Nagulat ang babae sa itsura nito. Ngunit nang tikman niya ito, namangha siya sa tamis nito. Sa kabila ng matagal ng pagkawala ng kanyang panlasa, sa sandaling yon ay naunawaan ni Ku ang isang masakit na katotohanan. Bagaman mukhang matanda ang babae, ang tunay nitong edad ay halos kasing edad lamang niya. Tinanong niya siya tungkol dito. Nagulat siya, pagkatapos ay naalala ang pambihirang kakayahan niya sa pagluluto at sa pagbubukas kahit ng pinakamalalakas na kondado, at nagpa siya na hindi nakapagtataka na mapansin niya yon. Sa pagpapakumbaba, inilarawan ni Ku ang sarili bilang isang simpleng manggagawa lamang. Pagkatapos ay sinabi niya na naniniwala siyang maaaring siya ang taong kayang magligtas kay Hinder, lalo na matapos niyang malaman ang matagal ng ugnayan sa pagitan niya at ng nakakulong na Demenes. Lalong nabigla si Iori nang malaman niyang magkaibigan sila mula pa noong pagkabata. Sinamantala ang pagkakataon, hiniling ng pamilya kay Kay na tulungan siyang iligtas si Hinder. Kaagad siyang naglabas ng isang makinang kahawig ng blender at nagsimulang mag-drill sa lupa. Napatingin sa kanya ang matandang babae nang may pagtataka at sinabi, "Anak ko, may daan dito." Hindi na kailangang maghukay. Bumalik tayo kay Liz. Matapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa elixir ng immortalidad, inamin ni Rekato na iyon ang kanyang pinakamalaking pangarap bilang isang mananaliksik. Gayunpaman, ang usapin ay malayong maging simple. Dalawang lahi lamang ang nagtataglay ng napakahabang buhay, ang mga elf at ang mga demonyo. Noong nakaraan, nagsagawa ng mga eksperimento upang pahabain ang buhay ng mga tao. Ngunit nabigo ang mga ito, sapagkat ang paglipat ng mga selula mula sa dalawang lahing iyon ay nagdulot ng nakakatakot na mga side effect. Dahil dito, ipinagbawal ang ganitong mga gawain. Naniniwala si Taikon na sa talento ni Rekuto ay maaaring magtagumpay ito, lalo na matapos niyang marinig ang mga ulat na pumupuri sa bisa ng kanyang mga gamot. Sa sandaling yon, naunawaan ni Lee ang katotohanan. Balak niyang gamitin ang mga selula ni Hinder upang lumikha ng elixir ng immortalidad, at mula roon ay nagsimulang gumalaw ang plano. Nagpa siya ang prinsesa na gumawa ng pangalawang kopya ng kanyang sarili at pasukin ang bilangguan ni Hinder sa anyo ng isang magnanakaw. Nang tanungin si Tayon kung bakit siya nagmamadali, siya ay nagatubili at walang naibigay na sagot. Ang paggamit ng mga selula ng demonyo ay labag sa mga batas ng kaharian. Tiyak na may malakas siyang dahilan. Bukod dito, ang silid sa paligid niya ay payak lamang, na nagpapahiwatig na hindi siya pinapatakbo ng kasakiman sa yaman o kapangyarihan. Tinanong siya ni Rekato, kung magtagumpay kang lumikha ng elixir, kanino mo ito ibibigay? Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Bigla namang dumating ang balita na may isang magnanakaw na pumasok sa palasyo. Inangkin ni Yulia na siya ang magnanakaw at nagtungo siya sa kusina. Naging tensyonado si Taikon ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ayon sa plano, hinabol niya ito at inutusan ang lahat na manatili sa kanilang pwesto. Sinundan siya ni Lee upang malaman ang katotohanan. Nang makarating sila roon, nakita nilang bukas ang pinto at narinig nila ang Count na sumisigaw, "Pamilya!"
Nagulat si Liz sapagkat ayon sa mga ulat ay patay na ang kanyang anak na babae. Bumabas si Taikon sa makitid na lagusan at sumunod si Liz. Naamoy ng prinsesa ang presensya ni Cost sa hangin at nakaramdam siya ng pag-aalinlangan, iniisip na mas mabuting umatras. Samantala, naihatid na ng pamilya sina Cost at ang kanyang anak sa bilangguan ni Hinder. Binuksan nila ang pinto at nakita si Hinder na nakagapo sa mga kadena at napapalibutan ng maraming enchantment. Sa sandaling marinig niya ang boses nito, sinabi niya, "Cost, ikaw ba talaga yan?" Inalis ng matandang babae ang mga pagkakatali at agad na tumakbo si Cost papunta kay Hinder, tinatanong kung nasaktan ba siya. Nang kumalma siya, napansin niyang hindi ito nagbago kahit kaunti sa loob ng nakaraang 10 taon. Naalala niya ang payo ng isang taga-nayon, kapag muli mong nakilala ang isang babae matapos ang mahabang panahon, sabihin mong nagbago siya at lalo pang gumanda. Ngunit nang makita niyang eksaktong kapareho pa rin siya ng dati, nawalan siya ng masabi. Halos hindi pa siya nakapagsasalita nang hampasin ni Hinder si Cost ng diretso sa mukha. Idineklara na mula pa sa simula ay kasalanan niya ang lahat. Naalala niya ang panahong nalasan siya habang sinusubukan ni Cost na gumawa ng antidote. Sa halip na makagawa ng simpleng lunas, aksidente niyang nalikha ang elixir ng immortalidad. Ang resulta ay tumigil siya sa pagtanda habang buhay na nakakulong sa katawan ng isang bata. Humingi ng paumanhin si Cost, inamin na bata pa siya noon at nagkamali sa sukat ng mga sangkap. Pinakamasama sa lahat, nasira niya ang buhay nito sa ganoong paraan at pagkatapos ay umalis pa siya sa nayon, na nagpilit kay Hinder na hanapin siya sa loob ng maraming taon nang walang tagumpay. Hiniling niya na bayaran siya nito para sa lahat ng nagawa niya. Nang makita ni Aurori na sinasaktan ng kanyang ama, tumakbo siya pasulong at nakiusap kay Hinder na pakawalan nito. Nagalit ang demonyo nang malaman niyang nagkaanak pa siya. Agad na ipinaliwanag ni Cost, "Oo, tunay nga siyang anak ko, ngunit napisa siya mula sa isang itlog, hindi sa karaniwang paraan. Wala akong ginawang maaaring magresulta sa ganoong kapanganakan." Pinaniwalaan siya ni Hinder sapagkat anumang may kinalaman kay Cost ay palaging kakaiba at hindi likas. Nang magutom siya, humingi siya ng pagkain at binigyan ng tinapay na napakatigas na parang bato. Iyon ang dahilan kung bakit balak sana itong gamitin ni Cost upang maghukay sa lupa. Pagkatapos ay tinanong niya ito, "Ikaw ba talaga ang lumikha ng elixir ng immortalidad?" Nang makita ni Hinder ang kalagayan ng matandang babae, lamambat ang kanyang puso at nag-alok siyang subukang gawin muli ang elixir. Ang problema lamang ay wala rito ang rainbow flower. Napakabihira nito, at kahit bumalik pa sila sa nayon, walang katiyakan na makakahanap sila ng isa pa. Nang malaman ni Cost na ang matandang babae ay anak ng Count, siya ay nagulat. Akala niya ay namatay na ito sa sakit, ngunit buhay pa pala ito at ang tunay na edad ng pamilya ay halos kapantay ng kanya. Ang bigat na mga revelasyon ay halos bumagsak sa isip ni Cost. Ang Count ay nagdusa habang pinapanood ang kanyang anak na tumanda araw-araw. Kaya niya ikinulong si Hinder dito. Ilang araw lamang ang nakalipas ay tinanong ni Cost ang kanyang mga kasama kung bakit ito nakakulong. At sinabi nilang may ilang tao na may kakaibang hilig. Tinanggap niya yun noon. Ngayon ay naunawaan na niya ang katotohanan. Biglang bumaba ang Count. Nang makita niyang ligtas ang kanyang anak, napuno siya ng saya. Ngunit nang mapansin niya si Cost, inakala niyang isa itong magnanakaw at agad niya itong pinagalitan. Mariin sumagot si Cost, "Paano mo nagagawang ikulong ang isang batang babae ng ganito?" Ipinahayag niyang mali ang ginagawa ng Count anuman ang kanyang ugali. Sumagot ang Count, "Hindi mo kailanman mauunawaan." "Maiintindihan ko," sagot ni Cost. "Dahil isa akong mama, mahal ko ng labis ang aking anak na si Aurori, at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ngunit sa huli, bawat bata ay kailangang lumaki." Sa puntong yun, nagkamali ng pagkaunawa si Cost sa sitwasyon. Inakala niyang pinanatiling nasa katawan ng bata si Hinder ng Count para sa sariling makasariling kasiyahan at umabot pa sa pag-iisip ng masamang motibo. Natigilan ang lahat sa pagkabigla, hindi maintindihan ang kanyang ipinahihiwatig. Hinailan ni Hinder ang tainga ni Cost at sinabihan siya, "Tanga ka ba? Hindi ka ba kayang manahimik?" Pagkatapos ay lumingon siya sa pamilya at nagtanong, "Sigurado ka ba sa desisyon mo?" Pinagtibay ng pamilya na nais niyang patayin ni Hinder ang kanyang ama upang wakasan ang lahat ng ginagawa nito. Kinilabutan si Cost nang marinig niyang nais ng pamilya na itapon ang kanyang ama sa kapahamakan ng ganoon kadali. Hindi niya kailanman inakalang ganoon kalalim ang galit nito. Nang maramdaman ng Count na nalalapit na ang kamatayan, tumakbo siya patungo sa labasan. Ngunit hindi pabor ang kapalaran sa kanya, sapagkat naghihintay roon sina Alicia at Liz. Lumapit ang prinsesa at inilantad ang lahat ng kanyang mga krimen at balak. Ipinahayag niyang ang kanyang anak ay nagdurusa sa Aging Syndrome, isang sakit na wala pang lunas.
At kahit maalis pa ang sumpa, hindi na kailanman babalik sa normal ang kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan ng Count na pigilan ang kanyang pagtanda sa pamamagitan ng paggamit ng mga selula ng demonyo upang lumikha ng elixir ng immortalidad. Nang mabunyag ang lahat, hindi niya ito itinanggi. Inamin niyang lahat ng ginawa niya ay bunga ng pagmamahal ng isang ama. Sa loob ng maraming taon ay sinubukan niyang ibalik ang kanyang anak sa dati nitong anyo, ngunit nabigo siya. Sa huli, handa pa siyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa mga demonyo upang mailigtas lamang siya. Sinubukan niyang buhayin ang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit nabigo ito. Nagulat siya sapagkat ang mainit na bukal na dating hinukay ni Coast ay nakasira sa ritual. Ang nahukay ay hindi lamang mainit na tubig, kundi isang dragon vein na ang enerhiya ay nakaapekto sa buong rehiyon. Inaliw siya ni Liz, ipinaliwanag na nagbago na ang daloy ng vein. Naalala ng Count ang insidente ng bukal at napagtanto niyang alam ng prinsesa ang lahat mula pa sa simula. Iyon ang dahilan kung bakit kumilos siya ng napakatumpak. Nang purihin siya ng lahat, napuno siya ng galit, kahit alam ng kanyang kapatid na ang tunay na kredito ay kay Coast. Lumapit si Hinder kay Coast at bahagyang tinakat siya. Nagbatian ng mga babae nang malaman nilang mga kaibigan sila ni Kay. Binanggit ni Liz na narinig na niya ang tungkol sa kanila mula kay Sulay. Nagpasalamat si Hinder sa kanilang lahat sa pag-aalaga sa kanyang minamahal. At sa salitang yon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lisa. Lumapit si Yulia upang pakalmeyan ang tensyon at nagtanong tungkol kay Coast. Sinabi sa kanya na natutunog ito sa ibaba upang hindi niya masaksihan ang mangyayari. Hinugot ni Hinder ang kanyang espada upang tuparin ang hiling ng pamilya at patayin ang Count. Sapagkat kung manatili itong buhay, maaari itong muling magpatawag ng demonyo at magdulot ng pagkamatay ng mga inosenteng tao. Pagkatapos ay tinanong niya ito, talaga bang naniniwala kang magiging masaya ang iyong anak sa ganito? At pinagtibay niya na pinag-isipan ng pamilya ng mabuti bago humiling ng ganoon. Bumagsak sa kawalan ng pag-asa ang Count at sinabi na ang tanging nais niya ay mabuhay ang kanyang anak. Wala nang ibang mahalaga, halos kitiling niya ang sarili niyang buhay, ngunit tumakbo ang pamilya upang pigilan siya. At pagkatapos ay ibinunyag ang kanyang tunay na anyo bilang isang ganap na dalagang babae. Nagulat ang lahat, siya ay gumaling dahil sa kakaibang tinapay na ginawa ni Coast. Napabulala si Yulia sa gulat, kaya pa pala niyang gawin yun. Samantala, natutunog si Coast sa ibaba katabi ang kanyang anak. Nang magising siya, hiniling niya kay Ori na dalhin ang kanyang gamot. Naglagay siya ng isang tableta sa kanyang bibig at agad siyang bumangon na parang walang nangyari. Ang mga krimen ng Count ay agad na hinatulan. Lumuhad siya at humingi ng paumanhin, hindi alam kung paano magpapasalamat sa prinsesa. Ang pagtawag ng mga demonyo at pagkulong ng mga tao ay mabibigat na kasalanan. Ipinagtanggol siya ng pamilya, sinasabing ginawa niya yun para sa kanya. Ngumiti si Liz at sinabi, isa lamang akong alagad sa pagawaan na yon, kaya hindi ko siya paparusahan. Ngunit simula bukas, siya at ang kanyang anak ay magtatrabaho para sa pagawaan. Agad na pumayag ang Count. Nangako si Hinder na ikukwento niya ang lahat mamaya at palalayain din si Sol. Inakala ng lahat na tuluyan ang natapos ang usapin nang biglang may bagong taong lumitaw. Siya ang mayakda ng buong pangyayari. Ang kanyang pangalan ay Scriptor. Galit na galit siya dahil nabigo ang kanyang plano at ibinunyag niya ang sarili. Inamin ng Count na si Scriptor ang naghatid kay Hinder sa kanya at nagturo kung paano magpatawag ng mga demonyo. Ang layunin nito ay pasiklabin ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo. Kung naaga si Hinder, aatake sana ang kanyang tribo sa sangkatauhan. Ngunit nang mabaigo ang plano, nawalan siya ng kontrol. Ipinahayag ni Hinder na sinabi na niya sa kanyang mga kakampi na huwag umatake sa mga tao. Naniniwala si Scriptor na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang disenyo. Nabunyag na siya rin ang utak sa likod ng lahat ng tangkang pagpaslang kay Lee, at hindi niya maintindihan kung paano sila patuloy na nakakatakas sa kapalarang isinulat niya. Lalo siyang nagulat nang makita niyang bumalik sa normal ang pamilya, sapagkat siya ang naglagay ng sumpa ng pagtanda sa kanya. Nabaliw ang Count nang mapagtantong isa lamang siyang pyesa sa laro ni Scriptor. Sinubukan niyang atakihin ito ngunit wala siyang kapangyarihan. Namagitan si Yulia at hinampes siya. Naniniwala siyang poprotektahan siya ng kanyang baluti, ngunit hinagos ito ng banal na espada. Sa takot at hindi na kayang ipagpatuloy ang laban, tumakas si Scriptor at ipinasa ang misyon sa ibang nilalang. Pinakawalan ang kapangyarihan ng hari ng mga demonyo. Naging sakuna ang sitwasyon. Na-activate ang magic circle at muling lumitaw ang parehong kaaway na nakaharap nila noon. Hiningi ni Alicia ang sagot kung paano pa ito nabubuhay. Sumagot ito, kami mga demonyo ay mga espiritu. Ang katawang ito ay isa lamang pansamantalang sisidlan.
Kahit sirain ninyo ito, mananatili ang espiritu at muli kaming babalik. Bilang isang hari ng demonyo sa likas na katangian, sino mang dalagang unang umatake sa kanya ay agad na naglalaho ang kanilang mga pag-atake. Kabisado na niya ang bawat galaw mula sa kanilang nakaraang labanan, kaya't hindi na nila siya kayang saktan. Ang tanging dalawang bagay na tunay na makakasugat sa kanya ay ang mga sandatang ginawa ni Cost, ngunit syempre, hindi niya hahayaan na gamitin nila ang mga iyon ng malaya. Napansin ni Liz na pinaglalaroan lamang sila ng demonyong hari, pinapakain ang sarili sa kanilang takot. Ang kanilang pangamba ang pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, kung may makakapagparamdam sa kanya ng takot, kusa siyang maglalaho at hindi na niya mapapanatili ang kanyang pag-iral. Ngunit hindi naniniwala ang demonyong hari na may sino man doon na kayang takutin siya. Hindi pa man siya tapos magsalita nang dumating si Cost at nagtanong, "Ayos lang ba kayong lahat?" Tiningnan siya ng demonyong hari na may inosenteng pamilyaridad, na para bang maraming beses na niyang nakatagpo ang mga katulad niya noon. Tumawa siya at nagsabi, "Matagal na mula nang makakita ko ng katulad mo. Akala ko ay naglaho na ang inyong lahi. Sa mundong ito, maraming hari ng demonyo, hindi lang iisa." Ang kanyang kalmadong asal at pagtawa ay lalo lamang nagpaalab sa galit ng kalaban. Paano nagawang tumayo ng isang tao sa harap ng hari ng demonyo nang walang takot at magsalita pa tungkol sa pagkalipol ng kanyang lahi? Sa galit, naghagis siya ng isang bowlang apoy, ngunit ito ay bumalik sa kanya. Inilihisyo ni Akuri sa likod niya, pinatikim sa kanya ang sarili niyang apoy. Pinuri ni Cost ang kanyang anak at siya ay tumawa. Gumaling ang sugat ni Yulia at tumayo siya upang harangin ang susunod na pag-atake. Noong nakaraan, halos ikamatay na niya yon, ngunit ngayon ay hawak na niya ang banal na espada. Sa simula ay nagngangalit ang apoy, ngunit sa pamamagitan ng matinding determinasyon, sinipsip niya ang pag-atake papasok sa talim. Nang mapagtanto niyang isa yon sa mga kapangyarihan nito, nagpakawala siya ng buong kontra-atake, nilamon ng asul na apoy ang katawan ng demonyong hari. Ayaw niyang matalo muli ng isang babae, kaya sumugod siya kay Hinder, balak na mamatay kasama siya at magpasiklab ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Ngunit isa lamang itong hungkag na pangarap. Walang nangyari kay Hinder, naguluhan siya, kaya niyang batasin ang metal na maidon gamit ang kanyang kamay, kaya inakala niyang pinuprotektahan siya ng isang maalamat na baluti. Sa halip, inilabas niya ang pinatigas na tinapay na ginawa ni Cost. Halos mamatay ang demonyong hari sa matinding kahihiyan. Hiningi niyang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Cost. Sumagot si Cost, "Isa lamang akong manggagawa sa isang pagawaan. Imposibleng ang isang taong tagapag-utos lamang ay makapaghuno ng tinapay na mas matigas pa kaysa sa pambihirang metal." Sa sandaling yun, naalala ng demonyong hari ang isang nakakatakot na nayon na kinatatakutan ng lahat ng demonyo. Tinanong niya, "Galing ka ba sa nayon ng Hi?" Tumangong si Si na nigas ang demonyong hari. Mula pagkabata, isa lamang ang babalang itinuro sa kanya, huwag kailanman lalapit sa mga tao mula sa nayong yon. Nang inig ang kanyang espiritu at unti-unti siyang nagsimulang maglaho, ikinwento niya ang alamat ng nayon. Noong sinaunang panahon, paulit-ulit itong ginatake ng mga hari ng demonyo, kaya't gumawa ang mga tao roon ng mga paraan upang lumaban. Ang pinaka-epektibo ay ang mismong paglipol sa mga hari ng demonyo. Sinabi ni Ulis na kung sakaling bumalik man siya, hindi na siya kailanman maglalakas loob na lumapit muli. Kahit nakalaban siya, nakaramdam siya ng kaunting awa para rito. Biglang bumukas ang isang itim na bitak. Gumamit si Scriptor ng isang espesyal na pagpapatawag na hiwalay sa enerhiya o kaluluwa. Ngunit pansamantala lamang yon. Ngayon ay naghahanap ng kabayaran ng Magic Circle, hinihigo pa mga kaluluwa upang palitan ang ipinatawag. Kinuwente nila na kakailanganin ng 100 kaluluwa upang maisara ito. Akala nila ay tapos na ang lahat, ngunit iniligtas sila ni Cost. Dumating ang lingkod sa utos ni Bandana. Matapos ang preces, ipinaalam ni Bandana sa bilang na si Cost ay hindi karaniwang tao. Siya ay isang kapalit para sa sakripisyong pantao. Ang paraang ito ay kilala lamang ng mga tao mula sa nayon ng Hi. Sa pamamagitan nito, maaari silang humiling ng anumang nais mula sa mga demonyo, kahit pa magpatawag ng isang buong bukbok. Matapos ang insidente, bumalik ang kapayapaan sa lungsod. Si Hinder at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa kanilang tinubuang bayan. Ang tungkulin ni Bandana ay tiyaking hindi maraming tao ang makakaalam ng katotohanan tungkol kay Cost. Siya at ang kanyang anak na babae ay lubhang natatangi. Pagkalipas ng ilang araw, pinarangalan ng bilang si Min ng mataas na titulo, bagaman naniniwala siyang ang tunay na karangalan ay nararapat kina Alicia at Lee. Itinaas din ng prinsesa ang nakatatandang kapatid na babae sa ranggong maharlika.
Bago umalis, nakatanggap si Hinder ng isang mahalagang regalo mula kay Min at nagkasundo silang muling magkita. At sa gayon, dito nagtatapos ang kwento. Umaasa kaming nagustuhan ninyo ito. Huwag kalimutang i-like ito bilang suporta. Mag-subscribe para sa mas marami pang episode, at i-activate ang notification bell upang masundan ang lahat ng bagong anime recap sa Anicap TV. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, at muli tayong magkikita sa mga susunod na episode.